Sir Brandon, nandito po ako para itanong ang tungkol sa paglipat kay Lolo Ben. Kapag po ba nasa Maynila na po siya, isasama rin po ba ako? Kabadong tanong ni Marian. Biglang nagbitiw ng nanunuyang ngisi si Brandon. Mas naging pilyo ang aura nito sa pagngisi nito. Diba andito ka dahil pumayag ka sa alok ng lolo ko? Kaya gawin mo ang gusto niya. Kumunot ang noon niya sa sinabi ni Brandon. Po? Napailing ito at parang nakarinig ng joke. Dahil sa pera, di ba? Gusto niyang buluhin ang relasyon ko dahil ayaw niya kay Vanessa. Umaasa siyang magugustuhan kita. Ikaw pa talagang iniisip niyang bayaran para ipakasal sa akin, ano? Sa parting yon ay mas lalong naguluhan si Marian. Ilang saglit pa bago nag-sink in sa isipan niyang lahat. Kung ganon, hindi pala si Lolo Ben ang naghahanap ng mapapangasawa. Hinahanapan nito ng mapapangasawa ang apo. Doon niya napagtantong iyon palang dahilan kung kaya't malamig ang pakikitungo ni Brandon sa kanya. Iniisip nitong napapayag na siya ng lolo nito. Hindi po ako nagpabayad. Oh, really? Kaya pala andito ka. Ani nito na pinutol pa ang sasabihin niya. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Give me some tea. Sabit ni Vanessa habang nakaupo sa sofa at pa-scroll-scroll lang sa hawak na cellphone. Natigilan naman si Maria nang marinig iyon. Tulak-tulak pa ni Maria ang wheelchair ni Lolo Ben. Balak niya sanang dalhin ng matanda sa garden dahil gusto niya kahit papaano ay makalanghap ng sariwang hangin ng matanda. Parati na lang kasi nakakulong sa silid nito si Lolo Ben magmula nung maparilisa ang buong katawan nito dahil sa nangyaring aksidente. Dali na, bakit ba ang tagal mo? Reklamo ni Vanessa nang mapansin na hindi pa rin tumutungo si Marian sa kusina para kunin ang gusto niyang inumin. Nang lingunin ni Vanessa si Marian ay nakita niyang nakatingin lang sa kanyang babae. Hindi kumikilos si Marian at tila walang balak na kunin ang gusto niyang ipakuha. Tama siya doon dahil talagang wala ngang balak na sundin ni Marian ang utos niya. Nagtagis ang bagang ni Marian. Girlfriend niya ni Brandon ang babae pero hindi ibig sabihin nun na kailangan niya nang sundin ang lahat ng ipag-uutos nito. Andun lang siya para sa lolo ni Brandon at si Lolo Ben. At hindi para maging katulong ni Vanessa. Oh, ano pang tinutunga-tunga mo dyan? Dali na! Pumadyak pa si Vanessa dahil sa iritasyon. May trabaho ako, Vanessa. Nakikita mo naman, di ba? Tsaka malapit lang ang kusina, oh. Pwede kang magtimpla ng tea kung gusto mo. Ani ni Marian na may malamig na emosyon na nakapaskil sa mga mata. Namilog naman ang mga mata ni Vanessa. Hindi niya inaasahan na sasagutin siya ni Marian ng ganon. Apat sumasagot ka na? Nanggagalaiting bulalas ni Vanessa. Hindi, nagpapaliwanag lang ako. Tsaka, ang priority ko lamang dito ay si Lolo Ben. Maliban doon ay wala nang iba. Dugtong pa ni Marian na mas lalong nagpairita pa kay Vanessa. Ano bang pinaglalaban mo? Hindi porket aalis ka na ay aasta ka ng ganyan ngayon. Mas maliit ka pa sa langaw, baka akala mo. Kaya huwag kang magmalaki dyan na ani mo'y nakakalamang ka na sa akin. Baka nakakalimutan mong ako ang girlfriend ni Brandon. At kapag nagpakasal na kami, ako na ang bagong may-ari ng bahay na to. At sa pera niya. Taas noong pagmamalaki pa ni Vanessa. Gumisi naman si Vanessa nang mapansin na hindi siya makasagot. Kung itong matandang to ang pinagmamalaki mo? Ani Vanessa tinuro si Lolo Ben. Wala na magagawa yan. Bilang na ang araw niya sa mundong to. Baka nga hindi naabutan ng bukas yan eh. Kumayom ang kamao ni Marian at hindi na kinaya ang mga sinabi ni Vanessa tungkol sa matanda.
May sakit din naman ang ama niya kaya naiinis siyang marinig na may magsasalita ng ganyan sa isang may sakit na tao. At isa pa'y napapalapit na rin siya sa matanda. Kaya mas dumoble ang galit na nararamdaman niya sa pagkakataong ito. Manahimik ka, Vanessa. Huwag kang magsasalita ng ganyan kay Lolo Ben. Gagaling si Lolo Ben. Naniniwala akong hindi pa huli ang lahat. Babalik pa ang dati niyang sigla. Giit niya. Ngumisi si Vanessa at may halong panunuya iyon. Talaga ba? Paano kung hindi na? May magagawa ka ba? Nagtagis ang bagang ni Marian sa narinig kay Vanessa. Gustong-gusto niya nang isigaw rito na manahimik na ito. Mas lalo lang siyang nairita sa mga sinabi ng babae. Well, wala rin naman akong pakialam dyan. Sana nga ay manatili na lang siyang ganyan habang buhay. Para mas peaceful ang pagsasama namin ni Brandon. Kasi alam mo, malaking tinik kasi talaga tong si Lolo Ben sa relasyon namin ng apo niya eh. Parati niya na lang kami hinahadlangan. Kaya nga thankful ako na nangyari sa kanya to, sa wakas. Napanganga si Marian sa mga lumalabas sa bibig ni Vanessa. Alam niyang mahal ni Brandon ang lolo nito. Tapos ganito lamang pagsalitaan ni Vanessa ang pinakamamahal na lolo nito. Hindi siya makapaniwala. Huwag kang magsalita ng ganyan kay Lolo Ben. Hindi napigilan ni Marian na mataasan ang boses si Vanessa. Kita na ang galit sa mga mata ni Vanessa. Hindi nito inaasahang pagtaasan siya nito ng boses. Ani mo'y nakalimutan nito ang totoong papel nito sa bahay na iyon. Siya, sisigawan lamang ng isang utusan. Hindi siya papayag. How dare you? Bulala si Vanessa. Akmang sasampalin ni Vanessa si Marian. Kaya natigilan siya tila na itulos sa kinatatayuan nang biglang may kamay na humawak sa kamay niya upang pigilan siya sa pananakit kay Marian. Napamulagat siya ng balingan ng may-ari ng kamay na may hawak sa kanyang braso. Mas lalo naman siyang nagulat nang malaman na ang may-ari ng kamay ay si Lolo Ben. Maayos nang nakatayo ngayon ang matanda habang hawak ang kamay ni Vanessa at may nakapaskil na galit sa mga mata ng matanda habang nakatingin sa kanya. Maayos ito nakatayo at tila hindi paralisado. Hindi niya maintindihan. Papaano nakatayo ngayon sa harapan niya ang matanda? Tama nga ako sa hinala ko. Hindi ka nararapat sa apo ko. Seryoso ang boses na wika ni Lolo Ben. Napanganga na lamang si Vanessa at hindi na nakagalaw pa. Pero, paralyzed po kayo, di ba? Wala sa sariling sambit ni Vanessa. Nakita mismo ng dalawang mata ni Vanessa ang ilang buwang pagkakaratay ni Lolo Ben sa kama. Naaksidente ito at iyon ay sinabi ng doktor na paralyzed na raw ito. Akala mo ba, hindi ko kayang bayaran ng mga doktor para ipeke ang mga results ko? Baka nakakalimutan mo may pera ako. Ani Lolo Ben na may nanunuyang ngisi na nakapaskil sa labi. Sunod-sunod ang pag-iling ni Vanessa. Hindi niya matanggap na ginawa nga ayon ng matanda at naotakan siya nito. Napaniwala siya nitong may sakit nga ito. At ngayon ay mukhang madedehado na siya. What the hell is going on here? Umalingaw-ngaw sa sala ang boses ni Brandon. Gulat na nakatingin si Brandon sa lolo niyang maayos ang nakatayo ngayon. Ngumiti si Lolo Ben at nilapitan ang gulat na apo. Hawak ni Lolo Ben ang USB sa kamay. Ibinigay ni Lolo Ben ang USB sa apo. Ilang buwan ko rin na tiniis ang makulong sa silid upang mapatunayang hindi nararapat si Vanessa para sa'yo. Heto ang patunay ng lahat ng kawalang hiyan ng babaeng yan. Ani Lolo Ben. Bakas ang takot sa mga mata ni Vanessa. Kung ganon, ay kumala pala ng ebidensyang matanda para mabura na siya sa buhay ni Brandon. Habang si Marian ay hindi pa rin makapaniwala sa nakikita. Hindi siya makagalaw kahit na noong makita niya ngumingiti sa kanya si Lolo Ben. Sa isang maliit na probinsya sa Del Carmen ay payakang pamumuhay ni na Marian. Walang pinag-aralan ng mga magulang ni Marian dahil parehong nagmula sa broken family ang dalawa. Ang tanging pangkabuhayan ng mga ito ay ang pagtatanim ng kung ano-anong gulay.
Katulong siya ng mga magulang sa bukid. Hindi niya rin natuloy ang pag-aaral sa college dahil na rin sa kakapusan nila. Pwede naman siyang mag-scholar kaya lang hindi naman ganun kataas sa mga grado niya nung nag-aaral pa lang siya sa high school. Parati rin kasi siyang lumiliban sa klase dahil gusto niyang tulungan ang mga magulang sa bukid. Lalo pa tila nahihirapan na rin sa paghinga ang ama niya sa tuwing napapagod ito. Hindi naman kakayanin ng ina niya na solohin ang trabaho sa bukid. Ako na rito, sige na maligo ka na at Lunes ngayon. May klase ka pa anak. Ani ng kanyang ina na patuloy pa rin sa pagbubunot ng damo. Kailangan kasi nilang linisin ang paligid ng puno ng mani habang hindi pa namumulaklak iyon. Pero ma, hindi nyo kakayanin yan. Malaki pong manihan. Malapit na rin pong mamulaklak ang mga mani. Kailangan nating mabunot lahat ng damo bago pa mamulaklak iyon. Alam niyo namang hindi na natin pwedeng hawakan pang mga puno ng mani kapag namulaklak na, di ba? Baka hindi na mamunga ang mga yon. At saka, sige na anak, kaya na namin ng mama mo ito. Biglang sumabat naman ang kanyang ama nang dumating. Napalingon siya sa ama. Mas lalo siyang namroblema ngayong dumating ang ama. Medyo hindi pa malakas ang katawan nito. Noong nakaraan ay hindi na naman kasi ito nakahinga ng maayos matapos itong tulungan ng ina sa bukid. Naku naman Roberto! Bulalas ang ina ni Marian at kaagad na nilapitan ng asawa. Bakit pa hindi ka na muna magpahinga roon? Alam mo namang hindi pa maayos yung kalagayan mo eh. Bakit mo parang baldado na ang turing ninyo sa akin ngayon? Pakiramdam ko na tuloy ay wala na akong silbi. Iritado ang sagot naman ni Roberto. Lalo pat nasanay itong simula nung bata pa si Marian at hanggang sa lumaki ay ito ang nagtataguyod sa pamilya. Huwag ka namang magsalita ng ganyan Roberto. Hindi naman sa ganun. Di hayaan niyo ako magkikilos. Hindi yung inuutusan niya akong humilata sa silid ko buong maghapon. Baka mas lalo lang ako magkasakit sa mga pinagagagawa ninyo, Carmina. Putol ni Roberto. Napabuntong hininga na lamang si Marian ngayong naririnig na naman ang pagtatalo ng mga magulang niya. Kapag ganito kasi na sinasaway nila ang ama, ay magmamatigas lang din ito ng ganito. Hindi nakikinig ang ama niya kahit na ilang beses itong pagsabihan ng kanyang ina. Sige na anak, pumasok ka na. Ani ng kanyang ina kalaunan. Kitang namumroblema na ngayon ang kanyang ina, kaya napilitan na lang din siyang umalis. Ayaw niya nang dumagdag pa sa poproblemahin ng ina. Kaya lang, habang naglalakad siya sa pilapil ng palayan, ay hindi niya napigilan ng mapaiyak. Hirap na ang mga magulang niya, tapos wala man lang siya magawa. Kaya nga nagawa niya na lang ang gusto niya noong nakagraduate siya sa high school. Wala na makakapigil sa kanya para tulungan sa bukid ang kanyang ina. Siya na rin ang nagde-deliver ng mga gulay sa bayan dahil hindi naman pwedeng ang mga magulang niya ang gagawa nun. Nahihirapan ang mga magulang niya sa simpleng matematika, kaya't siyang hinahayaan ng mga itong magdala ng mga ni-harvest nila sa bayan para hindi sila mautakan ng mga komprador. Hanggang sa isang gabi mula sa pagde-deliver niya sa bayan, ay bigla na lang siyang sinalubong ng isang kapitbahay. Bakas ang pagkataranta sa mukha nito nang salubungin siya. Marian! Marian! Bulalas ito habang papalapit sa kanya. Bakit po? Kinakabahan na siya sa mga oras na yon. Tila may hindi magandang nangyayari. Ang ama mo sinugod kanina ng mga taga-barangay sa ospital. Hindi na daw kasi siya makahinga ng maayos. Sinabi sa akin ng iyong ina na sabihan ka daw kapag nakarating ka na. Sana'y maayos lang si Roberto ngayon, Diyos ko. Nag-aalalang paliwanag ng kapitbahay nila. Kaya kaagad siyang nagtungo sa ospital na sinabi ng kapitbahay nila. At nalaman nilang may sakit sa puso ang ama at idagdag mo pang high blood din daw ito. Parang maiyak si Maria nang marinig ang nangyari sa ama. At sa laki ng babayaran nila, hindi na magawang lumabas pa ng ama sa ospital. Mas lalaki pa lalo ang bayarin nila. Ma, pasensya na po pero sa tingin ko hindi kakayanin ng bukirin natin ang bayarin natin sa ospital. Panimula niya. Anong ibig mong sabihin? Napanganga ang kanyang ina. Nais ko po sana magtrabaho sa syudad. Ano? Napatayo pa ang ina nang marinig iyon. Opo, kaya po pasensya na dahil
Mukhang kailangan ko munang iwan ang bukirin natin. Wala namang nagawa ang kanyang ina sa naging desisyon niya. Hindi niya rin naman kayang hayaan na lang ang mga magulang na naghihirap at suluhin ang problemang yon. Hindi sapat ang perang dala niya para mag-apply, pero makikipagsapalaran siya. Bukas na siya tutungo sa Maynila para maghanap ng trabaho. Uy, alam mo bang may tayo dyan? Sobrang yaman. Siguro naghahanap ng katulong kasi kahapon may mga tauhan silang nagtatanong-tanong kung may kakilala ba raw ako mga babaeng dalaga pa. Kaya pakiramdam ko naghahanap talaga ng katulong ang mga yun. Isang kakilala niyang may-ari ng karinderya sa sentro ang nagsabi nun sa kanya. Nag-deliver na naman kasi siya ng gulay sa komprador na malapit lang sa karinderya nito. Sa tingin niyo, nakahanap na kaya sila? O sisa niya? Kasi kung pwede pa siya, ay hindi niya na kailangan pang makipagsapalaran sa Maynila para makahanap lang ng trabaho. Pwede siyang magtrabaho sa malapit. Hindi pa siya mapapalayo sa pamilya niya. Puntahan mo bukas, baka kailangan pa nila. Namangha si Maria nang malaman kung gaanong kalaki ang mansyon ng mayamang dayo na sinabi ng kakilala niya. Sumakit na nga lamang ang daig ng dalaga sa pagtingin-tingin sa paligid. Dito po tayo, anang isang butler. Kaagad siyang tumango at sumunod sa lalaki. Hanggang sa natagpuan niya ang sarili sa isang malaking opisina. Isang matandang tila, nasa edad 80 na ang nakita niya. Magandang umaga po, aniya sa matanda. Sumenyas ito sa butler na umalis na kaya't magalang na nagpaalam ang butler. Saka naman siya binalingan muli ng matanda. Iminwesta rin nito ang minisala nito kaya't naupo siya roon. Nandito po ako para magtanong tungkol dun sa pinunta ng mga tauhan ninyo sa bayan. Naghahanap raw po kayo ng dalaga. Dalaga pa po ako at wala pang asawa. Agad niya ring wika. Tumangutango ang matanda. Mabuti naman at nagpunta ka. Mabuti at pinaunlakan mo ang isa man lang sa dalaga mula sa lugar na to ang imbitasyon kong magpunta rito. Tumango siya. Opo. Naghahanap din po kasi ako ng trabaho at saktong-sakto ang... Trabaho? Ano trabaho ang sinasabi mo, iha? Natigilan siya nang putulin nito ang sasabihin niya. Po? Bakit po? Hindi katulong ang hinahanap ko kung yun ang iniisip mo, iha. Naghahanap ako ng dalaga. Hindi ng katulong. Ang totoo niyan, ay naghahanap ako ng dalagang pwedeng maging asawa. Pag-amin ng matanda, napanganga siya. Hindi siya makapaniwalang mali ang impormasyon na narinig niya. Kung dalaga ka naman pala ay pwede ka, iha. You need the money, that's why you're here, right? Then, let's have a deal. I can guarantee that I can help you with that. Maging ang pamilya mo ay tutulungan ko. Offer nito bigla. Natigilan siya. Isang malaking bagay ang offer nito. Kapag tinanggap niya iyon, ay tsak niyang makakalabas na ng ospital ang ama niya at magkakaroon pa sila ng negosyo ng magulang niya. Hindi kaagad nakasagot si Marian dahil sa lalim ng iniisip. Napangisi naman si Benvenido Barquez. Isa iyon sa tests niya para sa mga dalagang tutungo sa mansyon niya para paunlakan ang kanyang imbitasyon. Kapag pumayag ang dalaga, ibibigay niya ang halaga ng perang ipinangako niya. Pero, hindi ito makakapasa sa test niya para rito. Pauuwiin niya ito, dala ang malaking halaga ng pera. Pero, ibang usapan naman kapag tinanggihan ito ang pera. Ngayon, nakikita niya sa dalagang ito na mukhang papayag ito. Nangangailangan ito ng pera, kaya nga balak sana nitong mag-apply bilang katulong niya. Ngayon, iha, anong desisyon mo? Nakangiting tanong ni Ben. Ilang saglit lang ay nakabuo na ito ng desisyon. Seryoso itong tumingin sa kanya. Pasensya na po, pero hindi ko po matatanggap ang offer ninyo. Mahirap lang po kami at kailangan ko ng pera. Pero pagsisikapan ko po ang perang gagamitin ko sa ospital para sa papa ko. Natigilan si Ben. Hindi niya inaasahan na tatanggi pala ang babae. Sa kauna-unahang pagkakataon sa wakas ay may tumanggi na rin sa offer niya.
Halos lahat ng babaeng humarap sa kanya ay talagang kinagat ang pain niya. Pero ang babaeng to ay tinanggihan pa iyon, gayong malaki naman pala ang pangangailangan nito. Di tanggapin mo na lang ang perang ibibigay ko. Aniya, pinipilit pa rin dito ang pera ngunit hindi pa rin maalis sa sistema ni Ben na mamangha sa ugali ng dalaga. Muling umiling si Marian at bahagyang ngumiti. Pasensya na po. Ayos lang po kung isipin yung hangal ako dahil sa desisyon ko. Pero tinuruan po ako ng aking ama na hindi ko dapat gamitin ng perang hindi ko pinaghirapan. Gagawin ko lang ang gustong mangyari ng ama ko. Mahal ko siya at hindi ko siya susuwayin. Mauuna na po ako. Pasensya na. Sinundan ni Ben ang tingin ng dalaga na palabas ang pinto. Sa wakas ay nahanap na rin ni Ben ang tamang tao para sa pinaplano niya. Pina-background check niya ang dalaga. Napag-alaman niyang walang pinag-aralan ng mga magulang at hanggang high school lamang si Marian Oliveros. Hindi ito nakapag-college at gulay ang hanap buhay ng pamilya nito. Nagkasakit sa puso ang ama kaya't na-ospital pa ang ama at ina at hindi ito makalabas dahil hindi makapagbayad. Kaya naghahanap ng trabaho ang babae. Nakaramdam naman ng awa si Ben para sa dalaga. Hindi niya lubos akalaing sa batang edad na ito'y nakaranas na ito ng paghihirap. Ngunit mula sa ospital matapos alamin ni Ben ang lahat ay isang hindi inaasahang pangyayari ang nasalubong nila sa daan. Isang malaking truck ang sumalubong sa kanilang sinasakyan at sumalpok ang kotse na sinasakyan ni Ben. Isang buwan na ang nakaraan at nananatili pa rin si Marian sa probinsya. Hindi siya nakaalis dahil ang perang naitabi para sana sa pag-alis ay nagamit nila para gawing paunang bayad upang makalabas ang ama. Tapos ay gumawa rin sila ng promissory note. Paano na to? Bakit ba pinahihirapan tayo? Bakit tayo pa? Nausal ng ina kinaumagahan. May maintenance pa ang ama niya kaya't mas lalo silang nabaon sa utang. Ma, hahanap po ako ng paraan. Makakabayad din tayo. Huwag mo masyadong alalahanin yon. Aliw naman niya sa ina. Hanggang sa isang katok ang nagpatigil sa kanila ng kanyang ina. Kaya kaagad niyang tinungo ang pinto. Nagulat na lamang siya nang mapagbuksan ng hindi pamilyar na naka-uniformeng lalaki. Magandang umaga, ikaw ba si Marian Oliveros? Ani ng lalaking mas matangkad pa. Tumango siya. Opo, ako nga po. Nakaramdam siya ng kaba. Hindi niya matandang may atraso siya sa mga taong nasa harapan niya ngayon. Anong kailangan niyo sa anak ko? Bakit niyo siya hinahanap? Ani ng kanyang inang narinig na binanggit ang pangalan niya. Nandito po kami para sana makiusap kay Miss Oliveros na magpunta siya sa mansyon ng mga Barquez. Pinapatawag siya ni Sir Ben dahil nangangailangan daw siya ng mag-aalaga sa kanya. Siya po ay na-paralyze matapos po ang isang aksidente. Paliwanag ng isang lalaki. Nagulat naman si Marian nang maalalang mabait na matandang naghahanap ng mapapangasawa. Naaalala ni Sir Ben si Miss Oliveros ay naghahanap ng trabaho, kaya't siya po ang napili ni Sir Ben na maging tagapag-alaga. Patuloy ng lalaki. Nagkatinginan sila ng kanyang ina. Tamang-tama ang pagdating ng mga taong iyon dahil mas kailangan niya talaga ng trabaho ngayon upang makabayad sa kanilang mga utang. Sige po, aniya sa mga lalaki. Naaawa si Marian sa naging sitwasyon ng matandang si Lolo Ben. Mabait ito ngunit hindi niya inaasahang isang araw ay sasapitin ito ni Lolo Ben. Naaalala niya kaagad ang ama niya. Hindi rin nila inaasahang biglang pagkakaganoon ang ama. Napabuntong hininga si Marian matapos mapakain ng matanda. Noong una ay nahihirapan siya sa pag-aasikaso rito. Ngunit kalaunan ay natuto na rin siya at nakasanayan niya na ang mga trabaho. Napag-alaman ni Maria na nasa ibang bansa ang apo nito at ngayong araw ito darating. Kaya nga sa umagang iyon ay kaagad niyang binihisan ng maayos si Lolo Ben. Kailangan nitong mas magmukhang presentable sa pagdating ng apo. Excited na po ba kayong makita ang apo ninyo? Ano nga po palang pangalan niya? Nakalimutan ko na po. Ani Marian at napapangiti na lamang. Sinusuklayan niya si Lolo Ben at kinakausap ito habang inaayusan ito.
Kahit papaano ay hindi sila masyadong naghirap sa maintenance ng ama matapos siyang pumayag sa maging tagapag-alaga ni Lolo Ben. At isa pa ay napamahal na rin sa kaniyang matanda. Sa tuwing ito ang aalagaan niya ay naaalala niya ang lolo niya. Para niya na rin inalagaan ang lolo niya. Hindi naman magawang mangiti ni Lolo Ben ay nakakita naman si Maria na kislap sa mga mata ng matanda. Ibig sabihin ay masaya ito. Matapos nila sa taas ay kaagad niyang tinawag ang mga tauhan upang buhatin ng matanda pababa. Ready na silang bumaba at salubungin ng apo. Nakahilera ang mga katulong sa baba at ilang saglit lamang ay dumating ang isang itim na van. Isang matangkad at mukhang artista na lalaki ang bumaba mula sa itim na van. Nakasuot ng business suit at makintab na makintab ang suot na sapatos. Hindi naman mapigilan ni Maria na mamangha. "Lolo Ben!" Tawag ng gwapong binata pagkababa at ngumiti. Kaya lang ay naglaho ang ngiti ng binata nang mapansin ang presensya niya. Napalunok siya at napayoko. Parang nag-init ang pisngi ni Marian sa hiya. Hindi niya lubos akalaing ito pa ang unang beses na mahihiya siya ng ganito dahil sa isang lalaki. "Let's go inside, lo." Tapos ay itinulak na ng binata ang wheelchair ng abuelo. Napapansin naman ni Maria na tila kakaibang pakikitungo ng binata sa kanya. Hanggang sa isang araw, bigla na lang nag-anunsyo ang binata sa mga tauhan. "While I'm not around, kayo nang bahala sa mansyon. Dadalhin ko si Lolo sa Maynila. Kailangan niya ng proper treatment at kailangan na malapit siya sa akin." Anito. May gana itong sabihin iyon sa mga katiwala roon. Pero si Marian, na mismong nag-alaga kay Lolo Ben, ay hindi man lang sinabihan. Kaya hindi na napigilan ni Marian na nilapitan ang apo ni Lolo Ben na si Brandon. Nahihiya man ay naglakas loob na siya. Doon kasi siya umaasa para madugtungan pa ang buhay ng kanyang ama, kaya hindi pwedeng mawala ang trabahong yon. "Sir Brandon, nandito po ako para itanong kung tungkol sa paglipat kay Lolo Ben. Kapag po ba nasa Maynila na po siya, isasama rin po ba ako?" Kabadong tanong ni Marian. Biglang nabitiw ng nanunuyang ngisi si Brandon. Mas naging pilyo ang aura nito sa pagngisi nito. "Diba nandito ka dahil pumayag ka sa alok ng lolo ko? Kaya gawin mo ang gusto niya." Kumunot naman ang noon niya sa sinabi ni Brandon. Po? Napapailing ito at parang nakarinig ng joke. "Dahil sa pera, diba? Gusto niyang guluhin ang relasyon ko dahil ayaw niya kay Vanessa. Umaasa ba siyang magugustuhan kita? Ikaw pa talagang iniisip niyang bayaran para ipakasal sa akin?" Sa parting yon ay mas lalong naguluhan si Marian. Ilang saglit pa bago nag-sink in sa isipan niya ang lahat. Kung ganon, ay hindi si Lolo Ben ang naghahanap ng mapapangasawa, kundi hinahanapan nito ng mapapangasawa ang kanyang apo. Doon niya napagtantong, iyan palang dahilan kaya't malamig ang pakikitungo ni Brandon sa kanya. Iniisip nitong napapayag na siya ng lolo nito. "Hindi po ako nagpabayad." "Oh, really? Kaya pala andito ka." Nito na pinutol pa ang sasabihin niya. Gusto niyang mag-explain pero hindi na siya nito pinakinggan. Walang saysay ang pag-explain niya dahil tila wala man lang itong balak na pakinggan pa. Nagpapasalamat na lang siya dahil hindi naman siya tinanggal sa trabaho. Ang problema lang ay kailangan niyang sumama sa Maynila para kay Lolo Ben. Bakit kasi kailangan mo pang lumayo? Pwede naman kasing dito ka na lang magtrabaho. Paano na yan? Hindi ka namin parating makikita. Ani ng ina ni Marian na tila maiiyak pa. "Tatawag po ako parati sa inyo. Kapag kaya ko na pong bumili ng cellphone, ay ibibili ko po kayo para parati ko po kayong makontak." Ani niya sa ina. Ngayong nalaman na ni Marian ang dahilan kung bakit malamig sa kanya si Brandon, ay hindi na siya magtataka kung bakit halos ayaw siyang kausapin nito. Hindi niya na rin dinibdibi yun. Nandoon lang naman siya dahil kay Lolo Ben at sa trabaho. Wala nang ibang rason kaya kahit malamig sa kanya si Brandon, ay hindi siya dapat papaapekto. "Pwede kitang palitan kung gugustuhin ko," ani Brandon. Isang umaga nang maiwan si Maria ng cellphone niya sa may pool, ay maaga niya rin kasing sinamahan si Lolo Ben sa may pool. Kailangan kasi kahit papaano
ay maarawan ng matanda. Hindi niya inaasahang pagbalik niya ay nandoon na si Brandon. Tsaka nagulat din siya nang bigla na lang siyang kinausap nito. Samantalang halos ayaw naman siyang kausapin nito. Napalunok siya sa sinabi ni Brandon. Salamat po at hindi niyo po ako pinalitan. Hindi siya makatingin sa lalaki. Narinig niya ang bahagyang pagtawa nito. Oh yes, of course. Pasalamat ka't mahal ko siya. Kaya hindi kita magawang paalisin. Desisyon niya to at kailangan mong gawin ang trabaho mo. Kaya lang wala akong balak na hiwalayan ng girlfriend ko. Kaya kung pagod ka na at nagawa mo ng trabaho mo, please lang lubayan mo na ako. Ani Brandon at agad na umalis. Napalunok siya at hindi na nagsalita. Hanggang sa mga oras na yon ay inisip pa rin ni Brandon na inutusan siya ng lolo nitong guluhin ang relasyon nito sa girlfriend nito. Hindi nakausap ni Marian ang mga magulang ng umagang yon. Kaya laylay ang balikat niya nagbalik sa kusina. Ginagawa ni Marian ang lugaw si Lolo Ben para sa agahan nito. Kahapon ay nabalitaan niya mula sa nagmamagandang loob nilang kapitbahay na nasa ospital na naman ang kanyang ama. Sunod-sunod na ang pag-atake ng sakit nito. Maiiyak na siya sa kakaisip kung papaanong re-remedyohan ang pambili ng maintenance ng ama tapos ang tigas-tigas pa ng ulo nito. Dahil sa pag-iisip ay hindi niya napansin na nag-overflow na ang lugaw na sinalang niya. Natataranta niyang binuksan ng takip pero nagulat siya nang biglang may magpatay ng stove. Salamat! Kabado niyang sambit sa kung sino man ang nagpatay ng stove. Kaya lang nagulat siya nang malaman na si Brandon pala iyon. Agad siyang kinabahan. Kung sa simpleng pagluluto ay palpak ka, ano na lang sa mga importanteng bagay? Baka mapahamak pa ang lolo ko dahil sa'yo. Ani ni Brandon na nagtungo sa ref. Napalunok siya. Hindi na po mauulit. Sorry po. Yeah, sure. Hindi ka na talaga makakaulit kapag pumalpak ka pa ulit. Dahil tatanggalin na kita. Tugon nito matapos tanggain ng isang baso ng tubig. Tsaka ito umalis sa harapan niya. Napalunok siya at laylay ang balikat na nagtungo sa taas. Mabuti na lang at okay lang ang pagkakatimpla niya sa lugaw na niluto niya kanina para sa matanda. Kaagad niyang pinahid ang luha niya at inayos ang sarili. Ayaw niyang makita ni Lolo Ben na naiiyak siya sa sinabi ni Brandon. Lolo Ben, kain ka na po. Aniya sa matanda na makapasok. Kaya lang, napansin niyang nakasunod ang mga mata ni Lolo Ben sa kanya. Napuwing lang po. Pagsisinungaling niya. Kaya lang ayaw siyang lubayan ni Lolo Ben kaya hindi niya na nakayanan at napilitang sabihin sa matanda ang totoo. Wala lang po ito. Nagkamali lang po ako sa kusina kanina. Kasalanan ko naman po eh. Dapat talaga hindi ko na dinadala sa trabaho ko ang problema ko sa bahay. Dapat maging professional ako. Aniya at bahagyang natawa. Kita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Lolo Ben. Tsaka tama lang po na mapagsabihan ako. Ayos lang po. Sinimulan niya nang pakainin si Lolo Ben. Dahan-dahan ang pagsubo niya rito. Sinisiguro niyang mas nauuna pang nakakain ng matanda kesa sa kanya. Hindi dahil trabaho niyang i-priority ang matanda. Dahil kahit hindi iyon iutos sa kanya, ay gagawin niya pa rin. Para sa kanya, priority niya si Lolo Ben. Sana katulad niyo po sumunod din si Papa kay Mama. Sana wag na siyang magmatigas. Para rin naman sa kanya ang sinasabi namin eh. Ikakapahamak niya ang mga ginagawa niya kaya nag-aalala ako. Kaya kung wala man ako sa sarili, ay siguro dahil iniisip ko ang pamilya ko sa amin. Pero hindi ko dapat gawin yan sa trabaho. Kaya ayos lang na pagalitan niyo ako. Aniya na tila maiiyak na naman. Sinisikap niya lang na hindi tumulo ang luha. Pasensya na po, hindi ko lang maiwasan. Nakipag-usap siya sa matanda hanggang dumating ang tanghali. Nilinisan niya ito at pinakain tsaka pinatulog sa tanghali. Hanggang 7:00 lang siya ng gabi dahil maagang matutulog ang matanda. Kaya naisip ni Marian na dumilihen siya na muna sa labas. Hindi siya maalam sa paraan ng paghahanap ng trabaho roon pero susubukan niya. Hanggang sa isang babaeng madaldal na nakatayo sa tabi ng may lumihan ang nakipag-usap sa kanya. Gusto mo trabaho? Kinalapit siya ng babae. Sama ka sa akin. May racket ako. Baka gusto mo.
Napalunok siya at namilog ang mga mata. Kailangan ko nga ng trabaho. Napangisi ito. Ayun, sige. May daanan muna tayo bago dumiretso sa trabaho. Kahit ngayon pwede ka agad magsimula. Kaya lang ay nagtaka siya matapos niyang sumama sa nagngangalang Ibiyang nang bigla na lang nitong pinahiram ng maikling damit. Hindi siya komportable pero iyon daw talaga ang dapat na suotin. Mag-o-offer ka lang ng mga drinks sa mga darating. Sabihin mong bilhan mo na ako ng drink sir. Tapos kapag bumili, samahan mo lang siya sa table. Kausapin mo lang, ganon. Paliwanag ni Ibiyang. Akala niya ay ganon lang kadali iyon. Sabi kasi ni Ibiyang ay 2,000 raw ang kikitain niya doon sa isang gabi. Malaki kaya nahikayat siya. Kaya kahit naiilang at alanganin siya, ay ginawa niyang sinabi ni Ibiyang. Kaya lang nagulat siya nang biglang pumasok ang pamilyar na mukha sa entrada ng lugar. Nakita niya si Brandon. Magulo ang patay-sinding ilaw at may mga nagsasayawan sa baba. Pero nandun sila sa second floor. Doon sila mag-o-offer ng drinks. Nagpapasalamat na lamang siya at nasa baba lang si Brandon at hindi nito naisip na umakyat. Nag-offer na siya ng drinks sa ibang dumating. Walang pumatos ng offer niya kaya lang nagulat siya nang may magsalita. Dry martini? Isang baritonong boses ang pumailan lang. Nakilala niya kaagad ang may-ari ng boses na iyon, si Brandon. Kaya hindi niya magawang lumingon dito. Nagbigay rito ng drinks ang bartender at inaasahan niyang hindi siya nito mapapansin. Nanahimik lang siya doon at sinikap na hindi maagaw ang atensyon nito. Kaya lang, nabigo siya na magpagtantong huli na dahil nakilala na siya nito. Ganito pala ang trabaho mo kapag tapos ka na kay Lolo. Napalunok siya sa sinabi ni Brandon. Nang balingan niya ang lalaki ay nakapaskil sa mukha nito ang nanunuyang ngisi. Tama nga ako. Kaladkaring kang babae. Kaya ang dali-dali sa'yong pumayag sa offer ni Lolo. Sino nga bang hindi, di ba? Nito na mapang-insultong tono. Nasaktan siya sa tinawag nito sa kanya. Kaladkaring babae? Para namang ang bigat ng salitang yun. Ganun na ba talaga siya? Hindi ko inaasahan na na makikita mo ako ngayon. Akala mo hindi ka mabubuking? Putol nito sa sasabihin niya pa sana. Gusto niya sana sabihin dito ang hindi niya inaasahang mapupunta siya sa lugar na iyon ngayong gabi. Tsaka hindi niya ginusto ang napasukan niya ngayon. Ngayon pa lamang ay nagsisisi na siyang sumama siya sa kung sino-sino lang. Itinulak ni Brandon ang whiskey glass sa kanya. Inumin mo. Dapat kanina pa lang nag-offer ka na ng service mo. By the way, magkano ka ngayong gabi? Ngumisi ito nang sabihin niyon. Natigilan siya. Kung makapagsalita ito ay parang talagang ginusto niya iyon. Ani mo ay sanay na siya sa gawaing iyon. Kung makapanghusga ito, akala mo talaga kilala na siya nito. Hindi siya sanay sa alkohol at hindi pa sa tanang buhay niya na itry na uminom ng alkohol. Strict ang parents niya kaya hindi niya nasubukan. Mukhang ngayon pa lamang. Dala na rin ang iritasyon ng tunggain niyang binigay ni Brandon. Napangiwi siya nang matapos ang isang shot. Tila gumuhit ang pait sa lalamunan niya. Bahala na, bulalas niya sa isipan. Masakit pa ang ulo ni Marian kinabukasan. Ngunit naaalala niyang umuwi kaagad siya at iniwan si Brandon. Iritado siya kagabi, hanggang ngayon. Sinikap niyang magising ng maaga para magawan kaagad ng pagkain si Lolo Ben. Pero pababa pa lamang siya nang marinig niyang may nag-uusap sa baba. I'm alone in my condo. Nakakalungkot na wala ka doon, love. It's not enough na bumibisita ka lang. Boses iyon ng babae. Napalunok si Marian. Hindi familiar sa kanya ang boses ng babaeng dumating. Kaya bumaba pa siya hanggang sa marating niya na ang sala at nabutan niya doon si Brandon at isang maputing babae na parehong nasa couch at nagyayakapan. Napansin naman siya ni Brandon bago ng babae. Good morning po. Aniya sa mga ito tsaka nagtungo sa kusina. Who's that? Bagong katulong? Usisa ng babae. Yeah, Vanessa. Personal na taga-alaga ni Lolo Ben. It's his decision. Wala akong magawa. Ani ng boses ni Brandon. Kung ganon, ito ang sinasabi nilang Vanessa, ang girlfriend ni Brandon.
Kaya naman pala naglalampungan ng mga ito nang maabutan niya. Tsaka, nakakapanibagong kalambutan ni Brandon kay Vanessa. Iba sa kung papaano siyang pakitunguhan ni Brandon. Kung hindi siya iinsultuhin, ay hindi siya kakausapin. Napabuntong hininga na lang siya. Sa kabilang banda, napabusangot naman si Vanessa nang makitang tumawag ang mommy niya. Yung mommy niya ay nakapag-asawa ng foreigner kaya't medyo umayos ang buhay nila. Pero syempre, hindi papayag si Vanessa na makasalang siya sa kung sino dyan. Gusto niya ring makasal sa may sinabing pamilya. Iyong katulad ng kay Brandon. Maganda siya at pang-model ang height. Kaya kailangan niyang gamitin ang ganda niya para magkapera. Iba nga lang si Brandon dahil maliban sa pera ay mahal na rin talaga ito ni Vanessa. Hulog na hulog kasi si Vanessa sa itsura at attitude ni Brandon. Maswerte siya at siya ang naging girlfriend nito. Wala na siyang mahihiling pa. Perfect na nga sana kung hindi lang tutol si Lolo Ben sa kanya para kay Brandon. Kaya naiirita siya sa matandang yon. Ano na? Sinabi na bang magpapakasal na sa'yo? Anong petsa? Anong oras? Ano? Ma'am, please, magdahan-dahan ka nga muna. May tamang oras para dyan. Huwag naman kayo masyadong excited. Putol niya sa sinasabi pa ng ina. Itong mommy niya ang talagang hindi makapaghintay. Nalaman nitong sobrang yaman ng lalaking naging boyfriend niya. Kaya kaagad nitong gustong pakasalan niya. At parati siya nitong kinukulit. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig na sina Ellie Calopre at ang sabi niya, hindi kailangang magkadugo para maramdaman ng tunay na pagmamahal. Si Bea ang patunay ng kabutihan dahil bukal sa pusong pagmamahal sa mga bata. Shoutout rin kay Remedios Bernice from Dasmariñas, Cavite. At ang sabi niya naman, sa buhay ay panatilihin ng mapagkumbaba at yan ang gusto ng Diyos. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Ang bagal mo naman. Paano kung maunahan ka? Di back to zero ka na naman. Nito sa iritadong tono. Oo na, sige na, hahanap ako ng paraan. Ani Vanessa at bumuntong hininga. Ayusin mo, huwag kang babagal-bagal. Pahabol pa ng ina. Nang matapos silang mag-usap ng inay, umalis na rin kaagad siya sa my pool at bumalik na sa loob. Nang masalubong niya si Brandon na isang matamis na ngiti ang kaagad niyang binitiwan. Hi, kausap ko si Mommy. Alam mo naman yon. Nag-aalala ka agad kapag hindi ako nakatawag. Nangangamusta lang siya sa akin. Pagsisinungaling ni Vanessa. Oh, okay. Ani Brandon na tumingin sa relo sa bisig. May meeting pa kasi itong dadaluhan ngayon. Matapos mangyari iyon sa Lolo Ben ni Brandon, ay sa kanya na naiwan ang pamamahala sa kumpanyang iniwan ng kanyang lolo. Ang Lolo Ben niya kasi ang napag-iwanan sa negosyo matapos sa parehong mamatay sa aksidente ang mga magulang niya. Si Lolo Ben na rin ang tumayong magulang niya. I want to talk to Lolo Ben, ani Vanessa habang nakangiti. Natigilan naman si Brandon. Alam niyang disgusto ang lolo niya sa relasyon nila ni Vanessa. Nag-aalala siya sa magiging interaksyon ng dalawa. Baka makasama lang sa dalawang pagkikita. Don't worry, I just want to visit him. Unti-unti ay gusto kong makita ni Lolo Ben na deserving ako sa pagmamahal mo. I'll be nice. Kahit na ayaw niya. Bumakas ang lungkot sa mga mata ni Vanessa nang sabihin iyon. Sisikapin ko pa rin na makuha ang loob ni Lolo Ben. Gagawin ko yon. Cause I love you. Love, ani Vanessa habang namumungay ang mga mata. Niyakap ni Brandon ang girlfriend. Nakaramdam ng kapanatagan ng binata dahil sa sinabi ni Vanessa. Samantalang lihim naman na napangisi si Vanessa dahil napaniwala niya si Brandon na talagang gusto niya makipag-ayos kay Lolo Ben. When in fact, iritado pa rin talaga siya sa matandang yon. Never siyang makikipag-ayos sa matandang yon.
Sa huli ay pumayag si Brandon na bisitahin niya si Lolo Ben. Pagkarating ni Vanessa sa loob ay naabutan niya pang nag-aalaga kay Lolo Ben. Sinusubuan nito ang matanda ng lugaw. Umalis ka saglit. I want to talk to him. Maotoridad na utos ni Vanessa kay Marian. Kumakain pa siya. Pakialam ko. Labas! Putol niya sa sasabihin ni Marian. Kaya walang nagawa si Marian kundi ang magpaalam na lang muna kay Lolo Ben para makalabas at makausap nito si Vanessa. Nakangisi si Vanessa nang tingnan ni Lolo Ben. Bakas ang saya sa uri ng ngisi nito. Wow, old man. Look at you. Nakaratay ka na lang sa higaan mo at wala ng silbi. Ani Vanessa na makalapit kay Lolo Ben. Kita naman ang kalmadong titig ni Lolo Ben kay Vanessa. Mas lalo lang nairita si Vanessa doon. Wala ka na magawa ngayon sa amin ni Brandon. Soon ay maaaring pakasalan na ako ni Brandon. Kawawa ka naman. Manggagaliiti ka na lang sa tabi. Ani Vanessa na may panunuya pa sa boses. Hindi naman makapagsalita si Lolo Ben pero nananatiling walang reaksyon ng mga mata ng matanda. Ani mo'y nakahanda na ito sa mga sasabihin niya. Panoorin mo muna kung paano ako ikasal at maging asawa ng apo mo bago ka mamatay. Gustong-gusto kong makita kung paano ka magalit habang nakikita mong magiging asawa na ako ng pinakamamahal mong apo, ang babaeng pinakaayaw mo para sa kanya. Wika ni Vanessa habang hindi maalis ang ngisi sa labi. Tapos nun, ay mamamatay ka na kaagad. Ayoko nang asungot sa buhay ko, lalo na sa relasyon namin ni Brandon. Makakasagabal ka lang. Pagkatapos ay tinalikuran niyang matanda. Naabutan niya pa ang tagapag-alaga ni Lolo Ben sa labas na naghihintay lang na makalabas siya para ipagpatuloy na nito ang pagpapakain sa matanda. Doon na nakatira si Vanessa sa mansyon ni Lolo Ben. Madalas na makita ito ni Marian na nakatupi sa may pool tuwing umaga. Buhay reyna ito sa bahay na animoy, ito ang talagang may-ari ng bahay. Napaisip si Marian. Ganun ba iba ang tipo ni Brandon? Kaya nga tama si Brandon. Malayong magustuhan siya nito kung nagkataong pumayag siya sa gusto ni Lolo Ben na maging asawa ni Brandon. Balingkinitan siya pero hindi siya matangkad katulad ni Vanessa. At saka seductive ang aura ni Vanessa. Samantalang siya ay inosente lamang tingnan. Malayong malayo sa kung ano ang meron si Vanessa. Napapailing siya. Bakit nga ba naisip niyang ikumpara ang sarili kay Vanessa? Hindi naman big deal sa kanya yon. Wala ka namang gusto sa kanya. Aniya sa sarili. Wala nga naman kasi siyang gusto kay Brandon. Kaya bakit siya mai-insecure kay Vanessa? Nandun siya para sa pamilya niya, lalo na sa papa niya kaya kailangan ang trabaho niyang atupagin niya at hindi iyong tungkol sa relasyon ni Vanessa at Brandon. Dahil labas na siya pagdating sa bagay na yon. Timplahan mo ako ng juice. Dalhin mo sa pool. Utos ni Vanessa na makapasok. Tumangulang siya. Ramdam niya kahit saang anggulo ang katarayan nitong si Vanessa. Magkapareho nga ang ugali nito at si Brandon. Kaya siguro nagkakaintindihan ng mga ito. Kakatapos lamang ni Maria na matimpla ang juice ni Vanessa at akma na siyang babalik sa pool nang mapansin niyang wala na doon si Vanessa. At saka umulan na rin, kaya umalis ang babae sa may pool. Samantala, umakyat naman si Vanessa habang nakasuot ng roba. Ang tinutumbok ni Vanessa ay ang silid ni Lolo Ben. Ngumisi siya nang mapansin na wala sa paligid si Marian. Inutusan niya ang babae na magtimpla kaya hindi agad ito makabalik sa taas. Pumasok siya at nakita agad si Lolo Ben na nasa wheelchair. Napangisi siya. Napaliguan ka na ba ng utusan mo, Lolo Ben? Kawawa ka naman at kung hindi pa, gusto mo ba na ako na lang magpaligo sa'yo? Ani sa matanda at tinulak ang wheelchair patungo sa terasa ng silid ng matanda. Inilabas niya sa terasa si Lolo Ben at nakangising hinayaan doon ng matanda na mabasa ng ulan. Sa lakas ng ulan ay nabasa kaagad ang matanda. Wala naman itong magawa dahil hindi ito makagalaw. Ayan Lolo, makakaligo ka na. Kaya lang, hindi ako marunong magsabon ng matatanda eh. Kaya pasensya ka na ha. Enjoy mo na lang ang ulan. Ani ni Vanessa na natatawa pa.
May nakapaskil na ngisi sa labi niya na bumaba. Nakita niya pa si Marian na nagmamadaling bumalik sa taas. Nang magkasalubong sila ay ngumiti pa sa kanya ito. Pero nananatiling nakataas ang kilay niya hanggang sa lampasan siya nito. Lolo Ben, naku! Bigla na lang maririnig ang malakas na boses ni Marian sa silid ni Lolo Ben. Kaya kunyari ay bumalik si Vanessa sa loob ng silid ni Lolo Ben. Nagkunwari siyang nag-aalala sa nangyari sa matanda. Oh my gosh! Anong ginawa mo? Iniwan mo si Lolo Ben sa terasa na nag-iisa? What the? Basang-basa si Lolo oh! Balyo ni Vanessa kay Marian na ngayon na may bakas na pag-aalala sa mukha. Anong klaseng personal maid ka ba? Hindi ka na naawa kay Lolo? Sana pala pumasok na ako dito kanina. Baka hindi na nabasa si Lolo, ayusin mo naman ang trabaho mo. Kunyari ay pinagalitan niya si Marian. Kaagad siyang bumaba nang marinig ang tunog ng kotse sa labas. Tiyak niyang si Brandon na iyon. Sa hagdan pa lang ay nagsimula nang magkunwaring umiyak si Vanessa. Oh my gosh, love! Mabuti na lang dumating ka na. Nag-aalala ako kay Lolo Ben. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nakakaawa si Lolo Ben. Napakapabaya kasi nung maid niya. Pumalahaw ng iyak si Vanessa. Ha? Anong nangyari kay Lolo? Nag-aalala na umakyat kaagad si Brandon at naabutan si Lolo Ben na basa at pinupunasan ni Marian. Galit na galit ang tingin kaagad na ipinukol ni Brandon kay Marian. Matapos na mabihisan ni Marian si Lolo Ben ay kaagad siyang kinausap ni Brandon sa opisina. Iritado ito nang pumasok. Naabutan pa ni Marian si Vanessa na umiiyak sa opisina. Can fire her na. I can ask my mom para kumuha ng new maid para kay Lolo. I'm very worried na para sa kaligtasan ni Lolo. And that maid is so careless. Balalas ni Vanessa. I'm sorry, love. Pero siyang pinili ni Lolo para magbantay sa kanya. Wala tayong magagawa. Ani Brandon. Kaya pumasok na lamang si Marian at hindi na hinintay na marinig ang iba pang sasabihin ng dalawa. Pinatawag niyo raw po ako. Ani yan na kayo ko. Lumabas naman kaagad si Vanessa nang makarating siya. Ani mo'y iniwan siya nito sa halimaw nitong boyfriend. Alam mo na ang dahilan kung bakit. Aware ka naman sa kapabayaan mo. Iritadong bungot ni Brandon. Hindi na nakapagsalita si Marian. Hindi niya naaalalang nilagay siya sa terasa si Lolo Ben kanina. Pero iniisip niyang ngayon, baka nakalimutan niya lang. Baka nagpabaya nga siya. Kakaltasan ng half ang sahod mo ngayong linggo na to. Direktang sabi ni Brandon. Gulat na napatingin siya sa lalaki. Halos hindi naman kakasya ang pera niya para ipadala sa probinsya dahil mahal ang maintenance ng ama niya sa puso. Tapos kakaltasan pa. Pero po... What? Gusto mo hindi na lang kita sahuran? I prefer that instead. Kung hindi lang dahil ikaw ang pinili ni Lolo, ay baka hindi kita sahuran ng isang buwan. Tumaas pa ang boses ni Brandon. Napakurap si Marian sa gulat. Matapos mong gawin yun na ikaw pang may ganang magreklamo? Kung may kaunting hiya ka pang natitira dyan, much better to accept my decision. Umiyak na tumango naman si Marian. Inisip ng dalaga kung papaano niyang pagkakasyahin ang pera ngayon. Naiinis siya sa sitwasyon niya. Naiinis siya sa sarili niya. Napansin naman niyang nakasunod na naman ang mga mata ni Lolo Ben sa kanya nang makapasok siya sa silid nito. Kain ka na, Polo. Ani Marian kahit namamaga pa ang mga mata sa pag-iyak. Huwag po kayong mag-alala. Sa susunod, hindi niyo na po makikita ang namamaga ang mga mata ko. Pasensya na po kayo kung masyado akong madrama. Aniya at nilakipan pa ng magaang ngiti. Dahil ipinapangako niyang hindi na siya papadala sa mga masasakit na salita ni Brandon, hindi niya nadidibdibin anumang sasabihin nito dahil kailangan niyang lumaban para sa pamilya niya. Tahimik si Marian habang nasa kusina. Tahimik na pinagmamasdan ng dalaga ang pot na nakasalang sa stove. Doble ingat na si Marian simula nung araw na yon. Papakainin niya na si Lolo at hindi na malalayo sa paningin niya ang matanda. Habang papasok naman si Brandon sa kusina, nakita ng lalaki si Marian. Tahimik nitong hinihintay ang lugaw sa pot. Matapos iyon ay maingat itong naghiwa ng mga ricados at halos ayaw siyang balingan.
Nang makita siya nito ay porma lang itong tumango at nilampasan siya. Kunot noon namang binalingan ni Brandon si Marian, hindi na ito nagsalita. "You look mad. Galit ka ba sa ginawa ko?" Ngumisi siya nang sabihin iyon. Bumalik si Marian sa kusina para kunin na ang pot ng lugaw. Imbes na magsalita ay tahimik lang itong kinuha ang lugaw na animo hindi siya nag-i-exist at wala itong naririnig. Kumuyom ang kamao ni Brandon. Mas okay pa nung nakikita niya natatakot si Marian sa presensya niya kesa ngayong para lang siyang hangin kung ituring nito. Nagsimula na magtrabaho si Brandon sa opisina pero hindi siya makapag-concentrate dahil parating sumasagi sa isip niya ang pagtrato ni Marian sa kanya ngayong umaga. Nang hindi niya na nakayanan ay nagtungo na siya sa silid ng kanyang lolo at naabutan si Marian na nagtatahi habang kinakausap ang lolo niya. "Tusok na po ako ng 3 beses. Napakapal pa ko talaga." Says ni Marian iyon na nilakipan pa ng magaang tawa. "Mas magaling pa rin talaga magborda ang mama ko. Alam niyo po, sa bukid namin, marami kaming alagang manok. Tapos po malaki po ang taniman namin ng pechay. Katulong po ako ni mama sa paggapas ng damo. Namiss ko na nga po ang buhay namin sa bukid eh." Nagtagis ang bagang ni Brandon. Nagsisinungaling ba si Marian? Balak ba nitong lokohin ang lolo niya? Nakita niya ang babae sa isang club. Nag-offer ito ng drinks. Tapos sasabihin nitong taga-bundok ito? Nasa bukid ang hanap buhay nito? Kaya sa iritasyon ay pumasok na siya at agad na nagtama ang mga mata nila ng babae. Kaagad na iniligpit ni Marian ang tinatahi at kaagad na nagbago ang emosyon sa mukha nito. Bigla namang naging malamig. Hindi alam ni Brandon kung bakit pero naiinis siya sa biglaang pagbabago ng emosyon sa mukha ni Marian. "Talaga ba? Nagtatanim ng pechay? Sinong niloloko mo, Marian?" Aniya sa babae. Hindi naman nagsalita ang babae at imbes na pakinggan siya ay bumaling sa lolo Ben niya at ngumiti sa matanda na animo ay hindi narinig ang sinabi niya. "Mag-usap na lang po muna kayo, lo. Babalik ako mamaya." Paalam nito sa lolo Ben niya. Akmang lalampasan siya ng babae nang bigla niyang hinaklit ang braso nito. Mariin niyang hinawakan iyon. Napansin niyang pangiwi ni Marian. Ibig sabihin ay nasaktan niya ito. Kaagad niyang binitawan ang pulsuhan nito. Napalunok naman siya nang makitang nagmarka ang kamay niya doon. "I'm sorry. Aalis na ako." Putol nito sa sasabihin niya habang nananatili na kayuko at kaagad na umalis. Nang balingan ni Brandon ang lolo Ben niya ay nakita niyang iritasyon sa mukha ng kanyang lolo Ben. "I didn't mean to hurt her, lo. Bigla na lang kasi siyang umalis kahit nagsasalita pa ako." Paliwanag niya sa lolo niya. Kalaunan ay napagtanto niyang iniinsulto niya nga pala ito. Nararamdaman niyang umiiwas lamang ang babae. Kahit siya kung puros insulto lang din ang maririnig niya ay mag-walk out din siya. Dumaan ang 1 linggo na tahimik at halos ayaw umimik ni Marian. Hindi tulad noon na napapansin niya ang gusto siya nitong kausapin, na sinusubukan nitong makipag-communicate sa kanya, samantalang binabaliwala niya lang ito. Hindi naman namalaya ni Brandon na dumaan na ang ilang oras habang pinagmamasdan niya si Marian na masayang kinausap ang lolo Ben niya sa may pool. Madaldal ito kapag lolo niya ang kaharap pero tahimik at tila bato kapag siya nasa harapan nito. Isang gabi, bandang 7 p.m. na makita ni Brandon na lumabas si Marian. Ngayon niya lang napansin na lumabas ng gabi si Marian. Wala si Vanessa ngayon. Nagpaalam itong pupunta sa kaibigan. Kaya malaya niyang nasundan si Marian. Nagtagis ang bagang ni Brandon nang maalalang nagtatrabaho si Marian sa isang club at nag-aalok ng mga drinks. Iniisip niyang iyon din ang gagawin ni Marian ngayon. Pero nagulat siya nang makitang nagtungo si Marian sa isang palengke. Isang pwesto ng isda ang nilapitan nito at kaagad na nagsuot ng apron. Natanaw niyang kasama ng iba pang nagtitinda ng isda ay nandoon din si Marian. "Pwede ka namang mga bandang 8 na magtungo rito. Hindi pa naman ako agad mag-out eh. Di ba nagtatrabaho ka pa sa umaga? Tapos nagtatrabaho ka rin sa gabi. Grabing sipag na yan ha?" Ani ng kapalitan ni Marian sa pwesto sa palengke. Noong bawasan ni Brandon ang sahod niya, ay napag-isip-isip niyang subukang mag-apply sa palengke sa labas ng village. Ngayon ay nakasanayan na ni Marian. Kahit papaano ay nadadagdagan ng ipapadala ng dalaga sa mga magulang.
Samantalang natulala naman si Brandon. Maliban sa trabaho sa umaga, ay may trabaho rin si gabi si Marian. Hanggang alas 12 ang dalaga at pagod na ito nang bumabalik sa bahay. Naaalala niyang nilock nila ang gate sa gabi kaya't nakita niyang sumandalang si Marian sa labas ng gate at pinikit ang mga mata. Kung ganon, ay sa labasan ng gate ito natulog nito mga nagdaang gabi. Sa pagod nito ay nakatulog agad at hindi na nito namalayang nakalapit na siya. Napumura si Brandon at kaagad na binuhat ito papasok sa bahay. Kumuyom ang kamao niya habang pinagmamasdan itong natutulog at tila walang pakialam sa paligid. Ano bang ginagawa mo? Kairita. Nabulong niya sa sarili habang nakatitig sa mahimbing na natutulog na dalaga. Hindi naman maipaliwanag ni Brandon ang iritasyon na nararamdaman. Hindi niya alam kung para sa kanya iyon o para kay Marian. Oh God! Ang laki ng bahay. Talagang big time itong new boyfriend mo. Bulalas ng kaibigan ni Vanessa. Kasama ni Vanessa ang 3 babae at 2 lalaki. Mga kaibigan nito ni Vanessa. Kaklase niya ito noong high school pa lamang siya. Matagal niya nang sinasabi sa mga kaibigan na dadali niyang mga ito sa bahay ng new boyfriend niya. At ngayon nang iyon matutupad. Wala si Brandon sa bahay dahil mag-overtime, tsaka tiwala naman siya sa pagmamahal ni Brandon sa kanya, kaya hindi na siya nagpaalam sa lalaki na dadalhin niyang mga kaibigan doon at magsisleep over ang mga ito. We have beer, so don't worry. Pagmamayabang ni Vanessa na iginiya pa patungo sa kusina ang mga kaibigan. Kaagad na kinuha ng mga kaibigan ang lahat ng mga gustong pagkain at mga drinks doon na walang pasabi. Kahit ang isa sa wine collection ni Lolo Ben ay kinuha rin ng mga kaibigan sa may cabinet ng dry bar. Pagkatapos ay nagtungo ang lahat sa patio at doon nag-inuman. Tapos may dala pang speaker ang isa at nagpatugtog, sabay na nagsayawan ng lahat at nagtawanan. Dahil sa ingay ay kaagad na bumangon si Marian para babain ang sino mang maingay doon. Saktong naabutan naman ni Marian ang mga kasama ni Vanessa at mismong si Vanessa na tila walang pakialam na nagsasasayaw sa patio sa may pool. Miss Vanessa, natutulog na po si Lolo Ben. Pakihinaan na lang po ng tugtog. Aniya rito. Iritadong bumaling si Vanessa sa kararating lang na si Marian. Gaga ka ba? Sino ka para mag-interrupt? Iritadong bulalas ang babae. Halatang may tama na si Vanessa. Mukhang kanina pa itong nakainom. Lutuan mo na lang kaya kami. Magluto ka doon ng kung ano-ano para pa naman may silbi ka. Lasing na sabi ni Vanessa. Nag-request ang mga kaibigan ni Vanessa ng ilan pang pagkain. Napilitan siyang sundin ng babae. Lasing na ito at baka kung ano pang gawin. Kahit antok na antok ay nagluto siya. At saka matagal pa bago nakabalik sa taas si Marian dahil may mga pahabol pang utos sina Vanessa. Doon na nakatulog sa patio sina Vanessa, ngunit maagang nagising si Marian at naglinis sa mga kalat ni Vanessa. Mga bandang 9 na nakauwi ang mga kaibigan ng babae. Kaagad ni Vanessa ang binalingan na naglilinis sa si Marian. Hoy ikaw, manahimik ka ha? Kapag nalaman ni Brandon to, talagang malilintikan ka sa akin. Banta niya pa kay Marian. Tumango lamang si Marian. Sa isip niya, ano namang mapapala niya kung sasabihin niya kay Brandon iyon? Nagpapasalamat na lang siya at soundproof ang silid ng Lolo Ben nila. Akala niya talaga magigising ito dahil sa ingay sa baba kagabi. Kaya lang mga bandang alas 12 ng tanghali nang makarating si Brandon at iritado itong lumapit kay Vanessa. You party with your friends last night at sinama mo rito? Talagang hindi mo sinabi sa akin? Ani Brandon. Namilog ang mga mata ni Vanessa. Agad na naalala ni Vanessa si Marian. Sa isip ni Vanessa ay talagang sinumbong siya ni Marian. Kumuyom ang kamao niya sa galit para sa babaeng yun. Yeah, what's wrong? They're my friends. Wala naman kami ginawang masama ah. Tsaka minsan lang kami magkasama, love. Panlalambing ni Vanessa sabay kunyapit sa braso ni Brandon. Ayos lang sa kondo mo. Pero dito sa mansyon? Ni Lolo? Kumunot ang noon ni Brandon. Soundproof naman ang room ni Lolo. And we were quiet. Hindi kami nag-ingay ng sobra. I did my best to remind them
that this isn't our house, that we have to respect Lolo Ben's pension. Sa totoo nga lang, nahihiya ako sa kanila dahil panay ang saway ko sa kanila, and I think nagtatampo na nga ako ngayon kagabi dahil minsan na nga lang kami magkita, kailangan pa namin mag-adjust. But I respect Lolo Ben, so talaga naging careful kami, love. Pagsisinungaling ni Vanessa at maiyak-iyak pa kunyari. Sa susunod sa kondo na lang kami. Pinagmamalaki ko kasi ang ambience ng house na to sa kanila. This house is really extravagant, you know? I'm just being proud of Lolo's place. Sayang at hindi na pala kami makakabalik dito. Natahimik si Brandon. Tila nahaplos ang puso niya sa sinabi ng girlfriend. Ayaw niya namang pagbawalan si Vanessa. Nagulatan talaga siya nang malaman na nagdala ito ng mga kaibigan doon at hindi man lang nagsabi sa kanya. I'm sorry, love. Sa susunod ay sa beach na lang tayo. Sa Bora, sa Palawan. What do you think? Pag-aaliw niya sa babae. Kalaunan ay napangiti na lang si Vanessa at niyakap si Brandon. Sumilay ang ngiting tagumpay sa labi ni Vanessa. Masaya si Vanessa na gumana kay Brandon ang drama niya. Mga bandang 7:00 na ng gabi, nang isang malakas sa sampalang nakuha ni Marian mula kay Vanessa. Bigla na lang itong nagtungo sa likod ng mansyon para puntahan siya at saktan. Napahawak si Marian sa pisngi. Hindi inaasahan na ginawa ni Vanessa. I told you, right? Huwag kang magsusumbong kay Brandon. Kundi, malilintikan ka sa akin. Pero ginawa mo pa rin. Ganon ka ba talaga kasipsip, ha? Ano? Iniisip mong tataas ang sahod mo kapag sumipsip ka? Buliw nito sa kanya. Napanganga naman si Marian. Hindi niya alam ang sinasabi ng babae. Tsaka wala siyang sinabi kay Brandon. Hindi naman sila close nun. Kaya lang, malas mo. At kahit sinumbong mo ko ay ayos pa rin kami. Siyempre, mahal ako nun eh. Kahit pa ilang beses ako mag-asala sa kanya, ay wala siyang pakialam. Kaya kahit anong gawin mong paninira sa akin, ay wala yung silbi. Ani Vanessa sabay ngisi. Umiling siya. Hindi totoong may. Hindi niya na natuloy ang sasabihin nang hilahin ni Vanessa ang buhok niya. Ano? Magsisinungaling ka pa rin? Bulalas nito habang hawak ang buhok niya. Napangiwi siya sa sakit. Vanessa, bitiwan mo nga ako. What's happening here? Dumagundong ang boses ni Brandon. Agad na bumitiw si Vanessa sa buhok niya. Napahawak siya sa buhok niya nagkagulo-gulo dahil sa pananabunot ni Vanessa. Agad dumako ang mata ni Brandon sa kanya. Kahit sa man sabihin ni Maria na ayaw niya nang umiyak ulit, ay hindi niya mapigilan ng luha. Tumulo iyon habang umaatras siya. Akmang lalapitan ni Brandon si Marian nang magsalita si Vanessa. Aray! Natanggal ang isang nail ko. Sumabit kasi sa buhok ni Marian. May tatanggalin na sana akong dumi sa buhok niya tapos sumabit. Agad na palusot ni Vanessa. Pinahid naman ni Marian ang luha at tahimik na umalis. Hindi na nagawang lapitan ni Brandon si Marian dahil mabilis na itong nakaalis. Tahimik na hinugasan ni Marian ang huling plato na ginamit. Kakaunting pagkain lang nilagay ni Marian sa plato para mabilis na matapos para makabalik kaagad sa silid ni Lolo Ben. Nang makarating si Brandon ay kaagad na tumigil sa pagkain si Marian at mabilis na hinugasan ang plato. Hindi ka pa tapos, ani Brandon. Nakita niyang kakaunti lang ang kinain ni Marian. Tapos na po ako. Alis na ako. Ani Marian at dali-daling umalis. Wala naman nagawa si Brandon kung hindi ang sundan na lang ang tingin ang papalayong si Marian. Napansin niya ngayon lang na tila namamaga ang kabilang pisngi ng babae. Kumunot ang noon niya. May nanakit ba kay Marian? Love? Love, I'm here. May pinadala nga palang soup si Mommy, niluto niya with love. Para daw kay Lolo. Tsaka may niluto rin siyang ulam para sa atin. Masarap ang mga luto niya. Umalingaw-ngaw ang boses ni Vanessa sa sala. Naglaho ang isip ni Brandon at natabunan iyon nang dumating si Vanessa. Nagpresenta pa si Vanessa na siyang magpapakain kay Lolo Ben. Masaya siyang pinayagan ng girlfriend na pakainin si Lolo Ben.
Sa kabilang banda, nakangisi si Vanessa na nagtungo sa silid ni Lolo Ben. Nakita ni Vanessa si Maria nakakatapos lang na bihisan si Lolo Ben. Magluluto lang po ako sa baba. Pakakainin ko na po kayo maya-maya. Nakangiting sabi ni Marian. Ngunit naglaho ang ngiti ni Marian nang makita si Vanessa. Umangat ang kilay ni Vanessa na magkatinginan sila ni Marian. Tsaka taas noong nilapag ni Vanessa ang soup sa side table. Umalis ka na. Hindi ka na kailangan dito. Nagdala ako ng sinabawang baka dito. Di hamak na mas masarap to kesa sa luto mo. Ani Vanessa at ngumisi. Nag-alangan na binalingan naman ni Marian si Lolo Ben. Tila hindi sure kung talagang iiwan si Lolo Ben kay Vanessa. Ano na? Alis! Bulyaw ni Vanessa. Sabay kumpas sa kamay para paalisin na siya. Napabuntong hininga siya nang sulyapan muli si Lolo Ben. Nang tuluyan na makaalis si Marian, ay saka naman ngumisi si Vanessa at bumaling ito kay Lolo Ben. First time kitang pakakainin ngayon, tanda, kaya umayos ka. Ayoko nang pinapahirapan ako. Ani Vanessa kay Lolo Ben. Kita sa mga mata na matanda ang iritasyon sa presensya ni Vanessa. Kung kaya lang siyang bulyawan ni Lolo Ben, ay baka kanina pa nito ang ginawa. Kaya lang, paralisado ito at wala itong ibang magawa kundi ang bigyan siya ng galit na tingin. Grabe ka naman tanda, pakakainin lang kita, hindi makita lalasunin. Huwag kang mag-alala, dadalo ka pa sa kasal namin ni Brandon. Makikita mo pa akong ikakasal sa kanya. Dapat kung mamamatay ka, dapat mamatay ka sa sakit sa puso dahil nakita mo ang kinakasal sa apo mo tong babaeng hindi mo gusto para sa apo mo. Okay? Nanunuya ang ising binitawan ni Vanessa sa matanda. Pero hindi pa rin nagpatinag si Lolo Ben at binibigyan pa rin ng nakakastusok na tingin si Vanessa. Nang simula na subuan ni Vanessa si Lolo Ben, ay hindi naman pumasok sa bibig ni Lolo Ben ang sabaw kundi binuga ito ni Lolo Ben sa mukha ni Vanessa. Napasigaw sa iritasyon si Vanessa. Damn it! Pwisit ka! Bulalas ni Vanessa at halos hindi na magkamayaw sa pagkuha ng tissue upang punasan ng sarili. Halos iligo na ni Vanessa ang alkohol sa katawan dahil sa pandidiri. Hindi pa nakontento ito at inubos na rin ng tissue para ipuna sa sarili. Ikaw na hayop ka? Bulalas ni Vanessa at kumuha na ng unan para ihampasana kay Lolo Ben. Love? Parang binuhusan ng isang balding yelo si Vanessa nang marinig niya ang boses ni Brandon. Sakto naman na nakita ni Brandon ang akmang paghampas ni Vanessa ng unan kay Lolo Ben. Kumunot ang noon ni Brandon at palipat-lipat ang tingin sa unan at kay Vanessa. Parang lalabas ang puso ni Vanessa sa dibdib dahil sa kaba. Nakita siya ni Brandon at kapag nalaman nito ang sasaktan niya si Lolo Ben, ay tsak niya ang katapusan niya na. Ay, ikaw pala, love. Tapos ay nagbitiw ng hilaw na tawa si Vanessa. Tsaka mabilis sa binaba ang unan. What are you doing? Kunot na pa rin ang tanong ni Brandon. Ah, wala. Inaayos ka lang ang unan ni Lolo Ben. Palusot ni Vanessa. Tsaka napatingin si Brandon sa paligid. Kaya agad na kumilos si Vanessa at pinagpupulot ang mga tissue na nagkalat sa sahig. Makalat kasi ako magsubo kay Lolo Ben. Sorry pero I tried naman to make it better eh. I tried my best para magustuhan ni Lolo Ben. Feeling ko tuloy pa trying hard ako. Sorry. Ani Vanessa sabay iyak. Kaagad naman naniyakap ni Brandon ang girlfriend. No. Wala kang kasalanan. It's fine. Si Maria na lang ang gumawa niyan. Kumain na lang tayo sa baba. Tsaka bumaling si Brandon sa lolo niya at lumuhod para magpantay ang mukha nila. May lamig sa mga mata ni Lolo Ben nang tinignan ni Brandon. Lo, si Maria na ulit ang magsusubo sa'yo. Know what? Vanessa is here. She's trying to be nice to you. I hope bigyan mo siya ng kaunting chance. I love her. Ani Brandon at kumiti sa lolo. Ngunit imbes na matuwa ay galit ang tingin na ibinigay ni Lolo Ben kay Vanessa sa likod ni Brandon. Samantalang ngisi naman ang isinukli ni Vanessa sa matanda na animoy nanunuya.
Lo, eat your meal. I hope gumaling po agad kayo para makasalo na namin ulit kayo sa mesa. Dagdag ni Brandon habang nakatitig kay Lolo Ben. Pagkatapos tumayo si Brandon at inalalayan na ang girlfriend para bumaba na. Samantalang tumingin muli si Vanessa kay Lolo Ben at umisi. Tila nanalo sa loto na yumakap si Vanessa kay Brandon. Lumalampot lamang ang aura sa mukha ni Lolo Ben nang pumasok ng muli si Marian. Baka sa pag-aalala ang mukha ni Marian nang suriin kaagad ang mga mata si Lolo mula ulo hanggang paa. Ayos lang po ba kayo, Lo? Wala naman po bang kamalditahang ginawa si Vanessa sa inyo? Maldita po kasi yun sa akin eh. Nag-aalala ako na baka may ginagawa siyang masama sa inyo. Ani Marian na kaagad na binaba ang nilutong lugaw sa side table. Naramdaman naman ni Lolo Ben na sa bahay na iyon, si Marian lamang ang totoong nag-aalala sa kanya. Dahil ang apo niyang si Brandon ay nalalason pa ng mga salita ni Vanessa. Lumabas si Marian upang bumili kaagad ng gamot ni Lolo Ben sa malapit na butika. Saglit na iniwan ni Marian sa loob ng bahay. Ngunit nangako si Marian kay Lolo Ben na babalik siya kaagad. Nandiyan naman si Brandon dahil off ngayon ng binata. Bawat linggo ay may off ito ng isang araw para sa sarili. Kahit na si Brandon ang CEO ng kumpanya at hectic ang schedule nito, ay hindi ito nagmimintis sa pagbibigay ng oras para sa sarili. Hindi pwedeng sumobra. Ngunit maliban kay Brandon, ay nandyan si Vanessa. Naglagay ito ng cream sa mukha habang nakaroba. Hihiga sana sa sun lounger ng pulang babae nang madaanan si Lolo Ben sa tabi ng entrada patungo sa pool. Oh, iniwan ka ng katulong mo? How sad! Nanunudyong sabi ni Vanessa habang nakapaut ang mga labi na animoy awang-awa kay Lolo Ben. Inilabas ka ng yaya mo para mahanginan? Dapat hindi lang sariwang hangin ang kailanganin mo. May kailangan ka rin ng init ng araw. Gusto mo paarawan kita? Kailangan ng katawan yon, baka matigo ka ng maaga. Baka hindi mo maabutan ang kasal ko niyan. Iniisip ko lang naman ang health mo, tanda. Huwag mo kasi akong inaaway. Mumuso-muso pa si Vanessa na animoy batang nakikipag-usap sa kalaro. Mas lalo lamang nairita si Lolo Ben. Pagkatapos ay itinulak ni Vanessa ang wheelchair ni Lolo Ben patungo sa araw. Nakita ni Brandon si Vanessa. Napangiti naman si Brandon na makitang pinapaarawan ni Vanessa ang lolo niya. Iniisip ni Brandon na gusto lang makipag-bonding ni Vanessa sa lolo niya kaya hinayaan niya. Nagtungo sa office si Brandon at isang oras ang dumaan na matanaw mula sa bintana ng office na nasa arawan pa rin si Lolo Ben. Namilog na ang mga mata ng binata at kaagad na bumaba. Eretado ang binata nang malaman na pinabayaan ng lahat si Lolo Ben. Lolo, are you okay? Nag-aalala na kinumusta kaagad ni Brandon si Lolo Ben nang maisilong niya ito sa loob. Oh my God, Brandon, I'm sorry. Naaliw ako sa pagdilig ng mga halaman. Nakalimutan kong balikan si Lolo. I just thought kasi na babalik na si Marian kaya nakampante ako. Ani ni Vanessa, na agad naman ni Drag ang pangalan ni Marian sa usapan upang siya ang sisihin ni Brandon. Nasa na ba kasi siya? Hindi na rin tuloy na iwasan ni Brandon na magtaas ang boses. Mga bandang 10 a.m. na nakabalik si Marian. Kita ang pagod sa mukha ng dalaga. Dala-dala nito ang gamot ni Lolo Ben. Hindi pa nakakaupo si Marian nang sumalubong kagad si Brandon. And where the hell you came from? Galit na salubong ni Brandon, bakas ang pagbabanta sa boses nito. Naghanap ako ng butika kung saan makakabili ng gamot ni Lolo. Umabot kasi ako sa sentro, naubos na kasi ang gamot ni Lolo. Pwede mo naman yung iutos sa mga katulong dito. Sino ba nagsabing ikaw ang bumili ng gamot niya? May nagsabi ba? Buliyaw ni Brandon. Napakurap si Marian sa gulat. Tinaasan na naman siya ng boses ni Brandon. Nang mapansin ni Brandon ang takot sa mga mata ni Marian, ay kaagad na napamura ang binata sa isipan. Parang gusto agad bawiin ni Brandon ang nagawa. Parang gusto niya kaagad na mag-sorry sa dalaga. Nakaramdam agad siya ng guilt. Sorry kasi yung papa ko,
Kapag hindi siya nakainom ng gamot, nahihirapan siyang huminga. Natatakot akong baka may mangyari rin kay... Hindi na natuloy pa ni Marian ang sasabihin pa sana dahil agad niyang ipinasa kay Brandon ang gamot para dali-daling umakyat. Parang luluwa ang puso ni Marian sa dibdib. Nahihirapan siyang huminga. Nanginginig ang daliri niya. Parang hindi siya mapakali. Yumuko na lamang siya sa tabi at itinakip ang kamay sa bibig. May panic attack siya. Kapag takot na takot siya ay ganito ang nangyayari. Dahil sa nararamdaman ay hindi niya napansin ang pagpasok ni Brandon sa silid niya. Damn it! Bulalas ni Brandon na mapagtanto ang sitwasyon. Kaagad tinanggal ni Brandon ang maliit niyang kamay sa bibig at ipinalit ang malaking kamay ng lalaki. Breathe from your nose and exhale. Utos nito. Have you experienced a panic attack before? Hindi na nakasagot si Marian at naiyak na lamang. Namumutla ang dalaga at nanginginig. Ilang beses namang napamura si Brandon sa isipan. Nagpapanik attack ang mama niya noon kaya alam niya agad nung nakita niya si Marian. Nalaman ni Vanessa ang tungkol sa nangyari kaya iritado ang babae. Baka nag-iinarte lang yon dahil alam niyang galit ka sa ginawa niya. Talagang nagpapaloko ka doon? Nagbubunga nga na naman si Vanessa pero hindi na pinansin niya ni Brandon. Alam niyang hindi nag-iinarte si Marian. Nakita niyang itsura ng babae kanina. Kinagabihan ay balak niyang kausapin si Marian. Nasa silid ito ni Lolo Ben. Pinapatulog ang lolo niya. Kaya lang nasa pinto pa lang siya nang marinig niya na nagsalita si Marian. Gusto ko lang pong manatili sa tabi ninyo. Para ko na rin po kasi kayong lolo. Napamahal na rin kayo sa akin. Ani Marian. Sinilip niya ang loob. Natutulog na ang lolo Ben niya habang nagsasalita si Marian. Kaya lang po, kinakailangan ko na pong umalis. Natigilan si Brandon nang marinig ang sunod na sinabi ni Marian. Sa mga oras na yon ay tila gusto niyang pumasok at tanungin si Marian kung bakit ito nagdesisyon ng ganoon. Kailangan ko na pong umuwi sa amin para makasama ko na po ang pamilya ko. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng tulong ninyo sa amin ng pamilya ko. Malaking bagay po ang sinasahod ko sa inyo para madugtungan ang buhay ng aking ama. Nandito lang naman po ako dahil sa aking ama. At ngayon gumagaling na siya. Pwede na akong bumalik sa kanila para makasama ulit sila. Namimiss ko na rin kasi sila. Nakita ni Brandon kung paanong punasan ni Marian ang luha sa mga mata. Sa pagkakataong yon ay hindi alam ni Brandon kung bakit siya tila nakaramdam ng pangungulila ng marinig iyon. Aalis na si Marian, ang babaeng matagal niya nang gustong umalis sa bahay nila. Iniisip niya noon na itong makakasira sa kanila ni Vanessa. Pero ngayong aalis na ito, sa wakas, ay tila hindi maganda sa pakiramdam. Hindi niya maintindihan kung bakit. Tutungo si Brandon sa ibang bansa para sa isang importanteng business trip. Hindi niya pwedeng hindian iyon, kundi malaking bagay ang mawawala sa kumpanya. Kaya napilitan si Brandon umalis. Pinatawag ng binata si Marian sa opisina niya isang umaga. Nang pumasok ang dalaga ay kakaibang pakiramdam mga agad na sumalakay sa dibdib ni Brandon. Tila may kakawalang paru-paro sa tiyan niya ng mga oras na yon. Hindi niya alam kung kailan iyon nagsimula pero bigla na lang niyang naramdaman ng estrangherong pakiramdam na iyon. Sir? Puntag ni Marian nang mapansin na natulala si Brandon. Sakalang tila natauhan si Brandon at agad na inabala ang sarili sa pag-aayos ng mga papel sa mesa. Tumikim ang binata at saka nagsalita. I called you to ask you a favor. Panimula ni Brandon. Napalunok si Marian at dahan-dahan na umupo sa visitor's chair. I heard na aalis ka na? Aniya. Napanganga si Marian. Hindi alam kung saan niya nalaman ang bagay na yon. Pwede bang huwag muna sa buwan na to? Kahit ngayon lang. Hindi pa kasi ako nakakakuha ng ipapalit sa'yo. Nag-aalala lang ako kay Lolo. Lalo pat aalis ako ngayong buwan na to. Paliwanag ni Brandon. Kahit papaano ay matagal-tagal na rin mula nung ikaw ang naging tagapag-alaga niya.
Siya pa nga mismo ang pumili sa'yo at mukhang mas komportable sa'yo si Lolo. Napalunok si Marian at tumango. Kahit papaano naman ay napamahal naman talaga na ang dalaga sa Lolo Ben. Itinuring niya na itong sariling pamilya. Kaya sa pagkakataong to, alam ng dalaga na hindi niya matatanggingan ang hinihingi nitong pabor sa kanya. Kaya nagpapasalamat si Brandon nang marinig ang pagpayag ni Marian. Noong palabas na si Marian ay hindi inalis ni Brandon ang tingin sa dalaga. Parang gusto niyang pahabain pa ang pag-uusap nila ni Marian. Napapailing siya. Bakit naman? Para saan? Tama na yun dahil yun naman ang sadya niya sa babae. Wala nang iba pa. Biglang natakot si Brandon sa sarili. Isang linggo lang ang dumaan at flight na ni Brandon patungo sa ibang bansa. Todo ang yakap ni Vanessa sa binata habang inaayos sa mga tauhan ang dalang maleta ni Brandon sa likod. Ready na rin ang driver nito pero hindi sila makaalis dahil panay pa rin ang lingkis ni Vanessa kay Brandon. Parang dinta naman tong isang to. Bubulong-bulong ng isang katulong ni Brandon. Ang binatutungkulan ay nakakaabalang si Vanessa. Parang ayokong malayo sa'yo, love. Parang mamamatay ako kung malalayo ako sa'yo. Imagine, 1 month. Parang impyerno yun. Bulala si Vanessa. Come on, mabilis ang tumakbong panahon. Before you knew it, nandito na ako. Pag-aalon ni Brandon sa dalaga. Parang gusto ko lang umiyak. Tapos umiyak-iyak pa si Vanessa. Kaya natagalan tuloy lalo si Brandon. Pati ibang katulong doon ay naiinis na rin na panoorin si Vanessa. Bago pa sumakay ng kotse si Brandon ay nagtamang mga mata nila ni Marian. Tumango lamang si Marian sa lalaki. Natigilan si Brandon at napalunok. Agad namang naramdaman ng binata ang kakaibang pagkabog ng dibdib. Nagwawala ang puso niya sa simpleng pagtangulan ng dalaga sa kanya. Isang linggo pa lang nagdaan matapos makaalis si Brandon, ay natagpuan na ni Vanessa na panay scroll sa tabloid nito at tinitingnan ng mga damit online. Animoy unlimited ang pera nito kung makapag-shopping online. Wow, gusto ko to! Siguro sa mall na lang ako titingin ng mga necklace. Wala akong tiwala sa online. Ani Vanessa na animoy may kausap tsaka umismid. Panay lang ang scroll ni Vanessa nang mapadaan si Marian para kumuha ng tubig para kay Lolo Ben. Hoy, Marian! Natigilan si Marian nang tawagin siya ni Vanessa. Kung hindi lang talaga dahil sa pakiusap ni Brandon at dahil kay Lolo Ben, ay hindi siya papayag na mananatili pa ng 1 buwan. Gumawa ka ng orange juice na uuhawa ka. Lagyan mo ng kaunting milk. Ani Vanessa. Hindi na nagsalita si Marian at sinunod na ang utos nito. Kaya lang napakunot ang noon niya nang makitang wala na si Vanessa sa sala kaya iniwan niya na lang ang pitchel ng juice at baso na daladala niya tsaka umakyat sa taas. Sakto namang nakita ni Marian na tila may ituturok si Vanessa sa braso ni Lolo habang natutulog ito. Ano yan? Halos mapatalon pa sa gulat si Vanessa at kaagad na binitawan ng hawak na syringe pagkatapos nakita niya kung paanong sinipa ni Vanessa iyon. Tsaka mabilis na umalis sa silid ni Vanessa. Natataranta ito. Halatang halata iyon. Kaya kaagad na sinundan ni Marian ang babae. May duda siya. Parang kakaiba ang kilos ni Vanessa at tila ay hindi iyon maganda. Ano yung ituturok mo kay Lolo Ben? Nurse lang ang may karapatang gawin yon. Bago magtuturo kay Lolo, ay dapat alam ko. Bakit basta-basta ka nalang nagtuturok? Tumaas na ang boses ni Marian sa pagkakataong yon. Bakit ba ang dami mong tanong? Yaya ka lang naman ng matandang yon, diba? Buliw ni Marian. Napanganga si Marian, kalaunan ay nakabawi at iritado nakatitig na kay Vanessa. May karapatan ako malaman dahil akong tagapangalaga niya. Kung ano mangyayari kay Lolo, ako ang mananagot. Namilog ang mga mata ni Vanessa. Aba, sinisigaw-sigawan mo na ako ngayon? Isusumbong kita kay Brandon. Right now. Pagkatapos ay dumukot siyang cellphone si Vanessa at kaagad na tinawagan si Brandon. Mabuti na lamang at tapos na ang meeting kaya nagawa ng sagutin ni Brandon ang tawag. Hello, love. How are you? Love, this Marian wanted a fight.
Sabi ko tama na, pero gusto niya pa rin akong awayan. Parang batang nagsusumbong si Vanessa na hindi na nga pinatapos ang pagsasalita ni Brandon. Kumunot ang noon ni Brandon. Iritadong tiningnan si Marian si Vanessa. Napakasinungaling nito. Gusto ko lang malaman kung anong gusto mong ituro kay Lolo Ben kanina. Bulala si Marian. Sa pagkakataong to ay hindi na siya papasinda kay Vanessa. Ang kaligtasan na ni Lolo Ben ang nakasalalay dito. Agad naman na tinakpan ni Vanessa ang cellphone nang banggitin ni Marian ang tungkol sa ituturo kay Lolo Ben. Natakot bigla si Vanessa na makarating kay Brandon ang tungkol sa bagay na iyon. Samantalang si Brandon naman ay tila nababahala sa narinig. Sa tingin ng binata ay may nangyayaring hindi maganda sa bahay na iyon. Bago ibinaba ni Vanessa ang tawag ay narinig niyang nagsagutan na ang dalawa. Nakapagdesisyon na si Brandon na umuwi na muna. Nakauwi si Brandon ng maaga. Ngunit isang bagay na mas ikinagulat niya ang naabutan niya. Naabutan niya si Lolo Ben na maayos ang nakatayo. Hawak si Vanessa sa braso. Lahat sila ay halatang gulat na gulat. Kung tumayo ang Lolo Ben niya mula sa wheelchair nito, ay tila wala talaga itong sakit at hindi dumaan sa pagiging paralisado. Lumapit si Lolo Ben sa kanya at may hawak itong USB na agad ipinasa sa kanya. Tsaka ito nagsalita. Ilang buwan ko ring tiniis sa makulong sa silid para lang mapatunayang hindi nararapat si Vanessa para sa'yo. Hetong patunay ng lahat ng kawalang hiyaan ng babaeng yan. Doon niya napagtantong hindi naman pala talaga paralisado si Lolo Ben. Malusog ito at nakakalakad. Nagkunwari lang ito para mapatunayan na talagang hindi mabuti si Vanessa para sa kanya. Andyan ang lahat ng kuha ng CCTV na ikinalat ko sa bahay nito. Panoorin mo nang malaman mo, Apo. At sana, mabuksan na niya ng mga mata mo. Dugtong ni Lolo Ben bago sila iniwan doon. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa at halos hindi na makapagsalita. Ilang saglit pang dumaan bago mangiyak-ngiyak na lumapit si Vanessa sa kanya at tumawag sa braso nito. Love, please huwag mo nang panoorin yan. Umalis na tayo dito. Gusto lang nila tayong siraan. Don't listen to them. Please, umalis na tayo. Hindi na natuloy ni Vanessa ang sasabihin nang paalisin ni Brandon ang kamay niya sa braso nito. Nagulat si Vanessa at hindi makapaniwala ang hindi ito nakinig sa kanya. Love, tula lang sabit ni Vanessa. Samantalang napaatras naman si Marian nang malaman ng lahat. Hindi pala isang paralisado si Lolo Ben. Niloko lang pala siya nito. Nag-extend pa siya ng isang buwan at tiniis na hindi muna makasama ang pamilya niya dahil nag-aalala siya sa matanda. Tapos malaman-laman niya na niloloko lang pala sila nito. Nakita niya si Lolo Ben. Ngumiti ito at nakatayo sa paanan ng ingranding hagdan ng mansyon. Iha, binanggit ni Lolo Ben. Nagtagis ang bagang niya at umalis sa harapan ng matanda. Pero bigla ito nagsalita. Patawarin mo ako, Iha. Kailangan ko lamang na gawin yun para malaman ko ang totoong kulay ni Vanessa. Hindi na siya nagsalita sa sama ng loob. Tumango lang siya at iniwan si Lolo Ben doon. Napalapit na siya sa matanda. Pagkatapos ay malaman-laman niyang niloloko lang pala siya nito. Para na rin siyang trinador nito. Nag-aalala naman na sinundan ng tingin ni Lolo Ben si Marian. Nakita ng matanda kung papaanong tahimik na umalis dala ng mga gamit nito si Marian. Napabuntong hininga si Lolo Ben. Nasasaktan siya makita ang nasasaktan si Marian. Para sa kanya, para na rin niyang apo ito. Samantalang sa kabilang banda ay nalaman ni Brandon ang lahat. Pinanood niya ang mga laman ng USB at bawat araw na pinapanood niya ang lahat ng laman ng USB ay tila umuusbong ang galit sa puso niya. Tila hindi niya nakilala si Vanessa. Ang babaeng inakala niyang anghel ay demonyo pala kapag nakatalikod siya. Nakita niya kung paanong sinabunutan nito si Marian na wala namang ginawa. Narinig niyang inakusahan nito si Marian na nagsumbong sa kanya tungkol sa pagdala nito ng mga kaibigan nito sa bahay. Ang totoo niyan ay nakita niya na sa post ng isa sa kaibigan ni Vanessa na nandun nga ang mga ito sa bahay nila at hindi mo lang sinabi sa kanya.
Wala namang kasalanan si Marian, pero sinaktan pa rin ito si Vanessa. Pati nung magalit siya kay Marian dahil naulanan si Lolo Ben sa terasa, nakita ng dalawang mata niya na itinulak ni Vanessa sa terasa ang wheelchair ni Lolo Ben. At ang isa sa mga hindi kinaya ni Brandon ay ang mga salitang binitawan ni Vanessa sa kanyang lolo. Klarong-klaro sa video ang lahat. Napamura siya sa sarili. Parang gusto niyang saktan ng sarili. Si Maria na walang kasalanan ang napagbuntunan niya noon at malaki ang pagsisisi niya. Nakita niya rin noong akmang hambalusin ni Vanessa ang una ng Lolo Ben niya. Pagkatapos noong dumating siya ay nagkunwari itong nag-aayos ng unan. Napakuyom ang kamao niya. All this time, tama palang lolo niya. Talagang hindi mabuting babae si Vanessa. All this time, nasa tabi niya lang pala ang demonyo. At si Vanessa iyon. Ilang saglit lang ay biglang tumunog ang telepono niya sa table ng office niya. Kaya sinagot niya iyon. What is it? Sir, paakyat na po si Miss Vanessa dyan sa office ninyo. Pinigilan namin dito pero nagpupumulit po siya at nagbanta sa amin kapag hindi namin pinaakyat. Natatarandang sumbong ng nasa front desk. It's okay, don't worry. Ako nang bahala rito. Salamat. Kalmado ang boses niya. Ilang saglit pa ay bumukas ang pinto ng office niya at iniluwa noon si Vanessa. It's been a week. Unang beses niya palang napanood ang unang scene kung nasaan ito pinagsalitaan ng masama ang Lolo Ben niya, ay kaagad niyang pinalaya si Vanessa sa bahay nila. Ngayong nakita niya na ang lahat, ay galit na lamang ang nananahan sa puso niya para kay Vanessa. Love, please huwag naman ganito. Agad na nag-hysteria ang babae pagkarating nito. Parang gusto niyang pagtawanan ng sarili. Nakakahiya siya. Pinagtanggol niya pa ito sa lolo niya noon tapos heto, ganitong klase ng babae palang napili niya. I'm done, Vanessa. Nagulat si Vanessa nang marinig nitong tinawag niya na lang ito sa pangalan nito at hindi iyong endearment na lang dalawa. Kung hindi ka pa aalis ngayon, ipapakulong kita. Pumili ka lang. Ngumisi siya sa babae. Natulala si Vanessa at umiling. Hindi mo gagawin yan. Hindi siya nagsalita ngunit kumuha ng cellphone sa bulsa at nagsimulang magtipa ng numero ng pulis. Yes, gusto ko makausap ang hepe ng estasyon na to. Niya sa kausap sa kabila. Namilog naman ang mga mata ni Vanessa. Hindi inaasahang tatawag nga siya ng pulis. No, aalis na ako. Natatarantang tumalikod si Vanessa at umiyak na pumasok sa elevator. Napabuntong hininga si Brandon at ngayon napatingin sa labas. Umaalingaw-ngaw sa isipan ni Brandon ang sinabi ng kanyang Lolo Ben. Hanapin mo si Marian. Humingi tayo ng tawad sa kanya. Napabuntong hininga ulit siya. Pinapangako niya na kapag natapos ang linggong to, ay gagawin niya ang gustong ipagawa ng lolo niya sa kanya. Hahanapin niya si Marian. Hindi na nagsayang ng oras si Brandon. Kaagad niyang pinaimbestigahan si Marian. Pinahanap niya ang address nito at sa isang private investigator. At na makuha niya ang eksaktong address ng dalaga, ay kaagad siyang nagtungo roon. Ikaw na po munang bahala sa mga meetings. Mawawala po muna ako ng ilang linggo. Aniya sa taong dating kanang kamay ng kanyang ama. Makakaasa ka, iho. Ani Tito George niya sabay tapik sa balikat niya at napapailing. Para kang si Bernard kung magsalita. Natawa na lang siya sa sinabi ng Tito George niya. Kinabukasan ay bumiyahe na nga siya patungo sa Del Carmen, ang lugar ni Marian. Isang liblib na lugar sa probinsya na hindi naman abot ang sibilisasyon. Malawak na palayan at mga bulong-bundukin ang inabutan ni Brandon sa Del Carmen. Ngunit habang nasa biyahe ay hindi niya alam kung anong sasabihin niya kapag nagkita ulit sila ni Marian. Nababahala siya. Kaya nga nang marating niya ang maliit na dampa sa gitna ng palayan ay mas lalo siyang kinabahan. Ito na kasi ang mismong bahay ni Marian. Habang papalapit siya ay naghanda siya. Kabado pa rin siya. Ngunit nagulat si Brandon na may matanaw ng mga tao sa labas ng dampa. Tila nagkakagulo ang mga ito. Kaagad siyang lumapit at saktong naabutan niya ang pagsisigawan ng mga taong nandoon. Dali na natin sa ospital. Tawagan yung sasakyan ng barangay.
Sigaw ng babae sa may pinto ng dampa. Ano pong nangyari? Usisa niya sa isang nakagulo rin sa dampa ni na Marian. Hindi na naman makahinga ng maayos si Roberto. Sagot ng lalaki sa kanya. Roberto? Kumunot ang noon niya. Asawa ni Carmina, ang ama ni Marian. Anito. Namilog ang mga mata niya at kaagad na kumilos para pumasok sa dampa. Naabutan niya si Marian na umiiyak. Nagulat pa nga ito na makita siya doon. Sir Brandon, tulalang banggit ni Marian. Nandiyan ang kotse ko, isakay natin siya doon. Dali natin siya sa ospital. Alok niya kay Marian. Umiiyak pa rin na tumango si Marian. Tulong-tulong ang lahat na buhati ng ama ng dalaga. Laking pasasalamat nila at nakarating kaagad sila bago pa nahuli ang lahat. Matapos itong matulungan ng mga doktor ay naging stable na ang sitwasyon ng ama ng dalaga. Maraming salamat sa iyo, iho. Kung hindi ka dumating, hindi ko na alam kung anong nangyari sa asawa ko. Humagulhol si Carmina na hinarap si Brandon. Salamat po, Sir Brandon. Ani Marian. Natigilan naman ang ina ni Marian at napalingon muli sa kanya. Kung ganon, ikaw ang amo ng anak ko? Ikaw si Brandon, apo ni Sir Ben? Ngumiti si Brandon at tumango. Ilang araw lamang itinagal at nakarecover na rin si Roberto. Ang problema naman ngayon ni Marian ay ang bayarin nila sa ospital. Ang perang dala ni Marian mula nung umalis siya kina Brandon ay nagamit na nila sa gamot ng ama. Si Brandon naman ay hindi sila iniwan simula nung umayos na ang pakiramdam ng kanyang ama. Ang totoo niyan ay nahihiya na siya sa lalaki. Anak, Marian. Bigla na lamang dumating ang ina ni Marian sa butika ng ospital. Mukhang masayang ina. Bakit po? Nakakagulat. Pero nalaman ko kaninang bayad na raw tayo sa ospital. Lahat ng balance natin ay nabayaran na. Ani ng ina na sobrang tuwa. Natigilan siya. Isang tao lang kaagad na pumasok sa isipan niya. Si Brandon. Sino naman po nagbayad? Natigilan ang kanyang ina sa tanong niya at kalaunan ay napakunot ang noo. Ayun lang, hindi ko alam kung sino ang nagbayad. Hindi ko na itanong eh. Excited kasi ako kanina na ibalita sa'yo kaya nagtungo kaagad ako rito. Nang magkita sila ni Brandon sa loob ng private room na kinuha para sa ama niya, ay kaagad niyang nilapitan ng lalaki. Wala na siyang ibang pinaghinalaan. Si Brandon lang. Pwede ba kita makausap saglit? Ani niya sa binata. Kaagad naman itong sumang-ayon sa gusto niya. Nag-usap sila sa isang tahimik na parte ng ospital. Ikaw bang nagbayad ng bills namin? Direkta niyang tanong. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Brandon. Kalaunan ay tumahimik ito bago nagsalita. Oo, ako nga. Napabundong hininga siya. Hindi na po ako magtatrabaho sa inyo. Ano ko mababayaran yan? Tiyak na malaging halagang binayaran ninyo. Yung kita namin sa gulay, hindi kakayanin yun para mabayaran kayo. Umiling si Brandon. Hindi ako naniningil, Marian. Wala akong balak na gawin yan. Namilog naman ang mga mata ni Marian. Pero bakit? Dahil yun ang gusto ko. Ani Brandon at sumeryoso ang tingin. Dahil hindi ko kayang makita kang nahihirapan. Natulala naman si Marian. Ilang saglit pa bago ito nakapagsalita. Huh? Bakit? Siguro kasi may gusto ako sa'yo. Sa huli ay nasabi ni Brandon. Napanganga na lang si Marian. Hindi na nagawang magsalita. Hindi naman maintindihan ni Marian. Mayaman si Brandon. Gwapo. Parang artista. Matalino. Magaling sa negosyo. Konting-konti na lang perfect na ito. Kaya bakit siya nagustuhan nito? Walang-wala siya kumpara sa kung anong meron si Brandon. Natauhan lang si Maria nang marinig nilang parang may nabulunan sa sariling laway. Nalingon na nila si Carmina. Narinig ni Carmina ang pagtatapat ni Brandon sa anak na si Marian. Nagulat maging ang ginang. Alis na muna ako. Uusap muna kayo. Napakamot at nakangisi na umalis si Carmina.
Pahiya namang nagkatinginan sila ni Brandon. Nang bumalik sila sa silid ay nakakanot ang tingnan ng kaagad ni Roberto si Brandon. Alam ni Roberto na ang binata ay may gusto sa anak nilang si Marian. Nililigawan mo ba ang anak ko? Direktang tanong ni Roberto. Napanganga si Brandon. Well, yes, I like her. Pero magsisimula pa lang ako manligaw. Kung okay lang sa anak ninyo. Nagbitiw ng magaang ngiti si Brandon tsaka bumaling kay Marian. Kay Marian naman bumaling si Roberto. Anak, Marian, kahit mayaman, gwapo at mukhang kaya kang buhayin ng lalaking to, ay palalayasin ko to kapag di mo to gusto. Namilog ang mga mata ni Marian sa sinabi ng ama. Alam pa man din ni Marian ang ugali ng ama. Kapag sinabi nito ay gagawin talaga nito. Papa naman! Napalunok si Brandon. Umaasang sana ay pumayag si Marian. Hindi siya natatakot sa ama ng babae. Natatakot siya sa sarili niya. Kasi kapag hindi pumayag si Marian ay hindi niya matatanggap. Baka mahirapan siyang kumbinsihin ang sariling layuan ng babae. O sige na, magdesisyon ka na. Utos ni Roberta sa dalaga. Pinigilan naman ito ni Carmina at sinabi sa asawang, hayaan na lang ang dalaga nilang pag-isipan niyon kung kailan ito gusto, na huwag i-pressure si Marian. Gusto ko rin si Brandon, kaya huwag niyo siyang paalisin, Papa. Natigilan si Brandon sa sunod na sinabi ni Marian. Hindi niya lubos akalaing may gusto rin ng babae sa kanya. Napangisi siya at kaagad na lumapit kay Marian at hinawakan ng kamay ng dalaga. Really? Nakangiting tanong niya sa babae. Bawal mo nang hawakan ng dalaga ko hanggat hindi ka pa namamanikan. Kaugalian yan dito. Singit naman ni Roberto na nagmumukha ng kontrabida sa love story ng dalawa. Roberto, magtigil ka nga. Masyado kang stricto dyan. E noong hinawakan mo naman ang kamay ko, hindi ka pa naman namamanhikan nun sa akin. Pigil naman ni Carmina sa asawa. Nagtawanan sila. Pero sa huli, may sinabi si Brandon. Yung pamamanhikan, gagawin ko po yun. Namula si Maria nang marinig iyan sa lalaki. Nagulat na lamang si Lolo Ben ang pagbalik ni Brandon sa Maynila ay sinabi kaagad nitong gusto nitong mamanhikan. At namanhikan na nga sila kina Marian. Parang maiyak pa si Lolo Ben ang malaman na talagang ang dalagang si Marian ang napupusuan ng apo. Noong umalis si Marian ay natakot si Lolo Ben na baka makahanap muli si Brandon ang katulad ng din ni Vanessa. Ang pinangarap ni Lolo Ben na maging kapareha ng apo ay si Marian. Lahat ng pinangarap ni Lolo Ben para sa apo ay na kay Marian na. Kaya nga noong umalis si Marian ay nawala na ng pag-asa si Lolo Ben na magkagustuhan sina Marian at Brandon. Talaga bang si Marian? Natulala si Lolo Ben nang marinig ang balita ni Brandon. Tumango naman si Brandon. Opo. Why? Bigla na lamang naiyak si Lolo Ben. Hindi ko inaasahan. Nasa wakas, siya na ngang pinili mo, Apo. Napangiti naman si Brandon sa lolo. Salamat po. Noong pinakilala niyo si Marian sa akin, kayo po ang nagbigay ng daan para sa aming dalawa. Malaking bagay po ang nagawa ninyo, Lo. Mas lumawak pang ngiti ni Brandon. Napatangu-tangu na lamang si Lolo Ben. 2 araw nag-prepare si Brandon para sa gagawing pamamanhikan. Walang ideya si Brandon sa bagay na iyon kaya nag-research pa siya tungkol doon. Sa araw ng pamamanikan ay kasama ni na Lolo Ben ang mga tauhan at tila isang buong barangay ang pakakainin nila sa dami ng dalang pagkain. Nang magsimula na ito ay kabado na rin si Brandon. Itong anak ko, kumakain ito ng kahit na anong pagkaing mahirap. Hindi ka mahihirapan dito sa anak ko. Pagmamalaki ni Roberto sa anak. Ngunit para kay Marian ay nakakahiyang sinabi pa iyon ng ama. Ito namang apo ko ay lumaki sa ibang bansa, ngunit dito sa Del Carmen ito na malagi noong edad 6 at 10. Kahit papaano ay naturuan ko ang apo ko sa buhay dito sa probinsya, kaya tiyak naman akong hindi rin mahihirapan si Brandon na tumira rito sa probinsya kung sakali mang maisipin nilang dito magpamilya. Ani naman ni Lolo Ben.
Namilog pa ang mga mata ni Marian sa pinag-uusapan. Girlfriend at boyfriend stage pa lamang ang balak nila ni Brandon pero yung mga magulang nila ay gusto na agad na pasukin na nila ang pag-aasawa. Pa, mag-aaral pa ako ng college. Wala pa po sa isip ko mag-asawa. Bulong ni Marian sa ama. I will support your studies. Ani Lolo Ben. Nahiya naman si Marian sa offer ni Lolo Ben. Mga bandang alis 11 na ng tanghali nang magkasarili na sila Lolo Ben at Marian. Gustong kausapin ni Lolo Ben ang masinsinan si Marian. Kung ano man ang nagawa ko, Iha, pasensya ka na. Dahil sa pagkadesperado kong mapunta sa mabuting babae ang apo ko, ay nagawa ko magsinungaling. Iniisip ko kasing bago man lang ako umalis sa mundong to ay maayos na ang buhay ng apo ko. Ani Lolo Ben. Napatango naman si Marian. Ayos ang polo. Noong mga panahong yon, nagulat lang ako kaya nagtampo ako kaagad. Pero matagal ko na pong kinalimutan yon tsaka malaki pong naitulong ninyo sa pamilya ko kaya maraming salamat Lola Ben. Napangiti ang matanda at napatango-tango. Nagkasundo na ang parehong pamilya nila pagkatapos nun. Bumalik si Lolo Ben sa mansyon sa Del Carmen at ngayon naaaliw na naman sa paghahalaman. Kaya sa huli ay sina Marian at Brandon lang ang nagawang makabalik ng Maynila. Sa tabi ng dagat ay bigla na lamang huminto si Brandon. Sunset na, ani Brandon sabay turo sa unahan. Agad siyang napalingon sa itinuro ng lalaki at kalaunan ay napanganga. Talagang maganda ang sunset. Ngunit nagulat na lang si Marian nang hawakan ni Brandon ang kamay niya. Namilog naman ang mga mata ng dalaga nang isuot ni Brandon ang singsing sa daliri. Iyong engagement sa amin ay pamamanhikan sa inyo. Pero wala akong naibigay na singsing sa'yo kanina. Kaya iyan, dali-dali akong bumili para isuot sa'yo. Paliwanag ni Brandon. Napanganga si Marian. Hindi inaasahang nag-effort pang bumili si Brandon para lang isuot sa kanya. Hindi na napigilan ni Marian at sa tuwa ay kaagad na nalapitan si Brandon para halikan. Nagulat maging si Brandon pero kalaunan ay nalikan din ang dalaga. Kapwa habol nilang hininga nang maghiwalay. Salamat. Ani Marian na naiiyak na. Napangisi si Brian. Tama na babe. Baka hindi pa tayo kasal may 3 na agad tayong mabuo. Magpigil ka, my soon-to-be wife. Natawa na lamang ang dalawa. Sa pagkakataong yon ay kaagad na nabuo sa isipan ni Brandon na si Marian ang bubuo sa family picture. Ito ang bagay na hindi mahanap ni Brandon noong si Vanessa pa lamang ang kasama. Matapos silang mapanood ang sunset ay kaagad na nagpatuloy sa biyahe ang dalawa. Hawak kamay na parehong nakatingin ang mga mata nila sa unahan. Sa bahay niyo tayo matutulog? Ani Marian. Sa kondo ko, no? Stop it, babe. Kailangan mong maglakad sa ailang simbahan na virgin. Ani Brandon na napasapo pa sa noo. Natuwa na lamang si Marian at patuloy pang inasar ang lalaki. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!